Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1921 hanggang 1930. Ay isang mapanganib na tao. Para kay Yang Yian, hindi nakakagulat na ang isang mataas na uri ng ulo ni Daloo ay natamba sa isang suntok. Ang ikinagulat niya ay ang kanyang katawan ay nagpakita ng iba't ibang pagkakaiba sa sandaling ito. Ang landas ng dugo, temper ang katawan, ang bagong pinto ay nagbukas para sa kanya pagkatapos ng pinagmulan ng puso, ito ang ikinagulat niya. Matapos matigilan, iniwasan ni Yang Yian ang pag-atake ng baging, ngumisi at pinaikit ang kanyang mga mata, at sinulyapan si Dongyan at ang iba pa niyang nasasakupan. Biglang lumiwanag muli ang inskripsyong anteng-anteng sa kanyang kamay, at si Yang Yian ay nawala kaagad. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya kay Dongyan na may hawak na Qinglian Immortal Fire sa kanyang kamay. Sa isang iglap, hinaranggan niya si Dongyan. Matapos magtinginan ang dalawa, nanguna si Yang Yian, matandang walang kamatayan, mamatay. Sa susunod na sandali ay nawala muli si Yang Yian sa lugar. Puno ng liwanag ang kamay ni Dongyan at may lumabas na tableta, at sumabog ito. Sa isang iglap, kumalat ang makapal na pulang usok, na bumubuo ng field na 20 metro ang radius. Ito ay isang bihirang elixir na kanyang nakolekta. Matapos itong durugan, gaano man kabilis ang kalaban, malalantad sila sa hanay ng kanyang elixir. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Dongyan ang pag-atake ni Yang Yiyo. Ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ng isa pang kampan. Ah! Yang Yiyo, hinahanap mo si kamatayan. Sa oras na ito, napagtanto ni Dongyan na si Yang Yiyo ay hindi nakikitungo sa kanya, ngunit sadyang nililito ang kanyang mga nasasakupan upang ipahinga ang kanilang pagbabantay at direktang pumunta sa kanyang mga nasasakupan. Tusong bata. Nagmura si Dongyan sa galit sa kanyang elixir field, ngunit huli na ang lahat. Ang pangalawang subordinate ay sinuntok ni Yang Yiyo. Namatay siya. Sa katunayan, ang pangalawang pag-atake at pagsigaw ni Yang Yiyo na patayin si Dongyan ay para lamang lituhin ang isa pang nasasakupan ni Dongyan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang top-grade Daloo. Alam ni Yang Yiyo na napakahirap pa rin para sa kanya na makipaglaban ng direkta. Sa tulong lamang ng special na kapangyarihan ng inskripsyong anteng-anteng at ang hindi inaasahang pag-atake ng Qinglian Immortal Fire ang pinakamabilis na paraan para wakasan ito. Nagtagumpay siya minsan. Simple lang ang ideya. Una, patayin ang dalawang tauhan ni Dongyan. Una, para mapahina ang kanyang moral. Pangalawa, kung isa na lang Dongyan ang natitira, makikipagsanib puwersa siya kay Zhu Ziyang para patayin siya. Maganda ang ideya, at naging maayos ang lahat. Gayunpaman, kung minsan, palaging may iba't ibang mga aksidente sa pagbuo ng mga kaganapan. Nang patayin ni Yang Yiyo ang dalawang tauhan ni Dongyan at haharapin sana si Dongyan, isang aksidente ang nangyari. Isang mesla na sigaw ang tumunog, Yang Yiyo, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Nang marinig ang boses na parang pamilyar, lumingon si Yang Yiyo at nakitang si Jie Lianhua ang tinakat niya palayo 500 taon na ang nakalilipas. Sa oras na ito, nakita niya ang isang maputi ang buhok na matandang katabi ni Jie Lianhua. Mula sa malayo, tila binibigyan siya ni Yang Yiyo ng katalas, tulad ng isang espada na lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, may dalawang nakataas na baitang Daloo na sumusunod sa likuran nila. Nang hindi nagtatanong, alam ni Yang Yiyo na ang matanda ay dapat na isang master ng Xiandan Building. Nagmura at nagtagal si Yang Yiyo, ngunit hindi siya nagulat na mahanap ni Jie Lianhua ang lugar na ito. Ang mga taong ito ang tunay na makapangyarihang puwersa sa Xiandan City, at madali siyang mahanap. Ngayon ay parang napakalamang na sinundan niya ito hanggang dito. O baka naman sinadya ng matandang si Dongyan ang kanyang kinaroroonan. Ngunit nang makita ang mga ekspresyon ni Jie Lianhua, at sa mga mukha ng matanda, ayaw ni Dongyan na ihayag niya ang kanyang kinaroroonan. Anyway, ang mga matatandang ito ay dapat na may kakayahan at paraan para mahanap siya, kaya hindi na nagulat si Yang Yiyo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Jie Lianhua at sinabing, hindi ako ang gustong tumakas, ikaw, di ba? Haha. Tinutuya niya si Jie Lianhua sa mahinang tono, ibig sabihin, ikaw ang nakatakas noong nakaraan. Ikaw. Huwag kang maging kampante. Sa pagkakataong ito, lalabas ng personal ang aking lolo Jian. Ibigay ang inskripsyong anteng-anteng at mag-iwan sa iyo ng kumpletong set. Kung hindi, hiwa-hiwalayin kita sa pagkakataong ito. Si Jie Lianhua ay labis na mayabang, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang tumingin siya kay Yang Yiyo. Ngumisi si Yang Yiyo. Talagang hindi mabuting tao ang babaeng ito. Ang pagpatay at pagnanakaw ay mukhang karaniwan sa kanyang mga mata. Si Yang Yiyo ay walang pakialam kay Jie Lianhua, dahil maaari niya itong patayin sa ilang segundo kung gusto niya itong patayin ngayon. Nakatuon si Yang Yiyo sa matandang katabi ni Jie Lianhua,
at tinawag ang matandang ito na Lolo Jian sa bibig ni Jia Lianhua. Sa pagkakataong ito ay nakatingin din sa kanya ang matanda. Si Yang Yiyu ay tinitigan ng matanda, at nakaramdam siya ng hindi komportable sa kabuuan. Naramdaman ni Yang Yiyu ang isang mapanganib na aura mula sa matanda. Habang nag-uusap, si Jia Lianhua at ang matanda ay pumasok sa hanay ng pag-atake ng mga baging. Boom! Isang dagandong ang nanggaling sa matanda. Biglang sumabog ang isang napakalakas na aura, na nag-uunat ng isang barrier light shield, ganap na naghihiwalay sa pag-atake ng mga baging sa labas. Ngunit nabigla si Yang Yiyu, naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng espada. Oo naman, hindi mali ang dating pakiramdam, master ng kendo ang matandang ito. Sa pangunawa ni Yang Yiyu, ang liwanag na kalasag na lumabas mula sa matanda ay ganap na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ng espada. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yang Yiyan ng isang taong malayang gumamit ng sword energy, at iminulat nito ang kanyang mga mata. Ang lakas ng espada na nagmumula sa kanyang buong katawan lamang ang hamarang sa pag-atake ng mga baging, na sumasakop kay Jia Lianhua at sa kanyang dalawang tauhan, na sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang taong ito. Ang punto ay hindi niya nakitang bumunot siya ng kanyang espada, ngunit maaari niyang ilabas ang enerhiya ng espada, na isang manifestasyon ng napakataas na antas ng pagtatanim ng espada. Ang mga tao ay parang mga espada, at ang mga espada ay mga tao. Matapos magkaroon ng kaunting pag-iisip si Yang Yian, patuloy siyang umiwas at inatake ng mga baging. Alam niyang hindi niya ito magagawa. Ang makapangyarihang sword energy ng matanda ay bumuo ng defensive shield. Naramdaman ang panganib, sumilip si Yang Yian sa gilid ni Zexang. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Zexang ay kumikislap ng liwanag, at ang sungay sa kanyang ulo ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag, na isa ring defensive barrier. Pagkatapos ay naging tao siya at tumabi kay Yang Yian. Nang makita ang defensive light shield na hawak ni Zexang, si Yang Yian ay hindi nakaimik sa mahabang panahon. This girl has this ability, bakit hindi niya ginamit kanina? Ikaw, bakit hindi tayo gumawa ng ganoong kalasag kanina? Malungkot na sabi ni Yang Yian. Naisip ko lang ito pagkatapos makita ang taong iyon na gumamit ng protective shield, seryosong sabi ni Zexang. Sandaling hindi nakaimik si Yang Yian. Nakalimutan niya na si Zexang ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang ginagawa niya ngayon ay natututo din. Hindi mo siya masisisi. Bago pumunta sa bundok, ginamit niya ang kanyang katawan upang labanan ang pag-atake ng mga baging ng napakatagal, at hindi siya nasaktan. Ipinapakita rin ito na talagang napakalakas ni Zexang. Well, tayo. Baligtarin ang tanong na ito. Anyway, ngayon ay mayroong light shield ng Zexang, at least hindi na kailangang iwasan ang pag-atake ng mga baging. Sa oras na ito, ang sitwasyon sa larangan ay naging isang tatlong paa na sitwasyon. Si Dongyan, ang matandang immortal, ay nasa ambon ng tableta na dinurog niya at hindi inatake ng mga baging. Ang tagiliran ni Jia Lianhua ay may sword energy ng matandang lalaki na parang matalim na espada, at hindi ito naapektuhan. Siya at si Zexang ay nakatayo sa kabilang panig, at maayos na sila ngayon. Sa oras na ito, ang mga baging na patuloy na lumilitaw sa manipis na hangin sa itaas ng kanilang mga ulo ay nawala. Sa wakas ay tahimik na ang field. Naisip ni Yang Yian na marahil ay dahil ang tatlong partido ay nahiwalay sa isa't isa, kaya nawala ang pantirya ng baging. Anyway, naging tahimik ang field, which was a good thing. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na siya at si Zexang ay maaaring humarap sa susunod na mas matinding sitwasyon. Dahil magkaaway sina Dongyan at Jia Lianhua. Hindi siya natatakot kay Dongyan, ang matandang hindi patay. Ang tanging inaalala niya ay ang matandang katabi ni Jia Lianhua. Malinaw na ang lalaking ito ay isang espada na walang kamatayan, at naabot niya ang napakataas na antas sa mga tagumpay ng espada. Wala siyang makitang anuman, na nagparamdam sa kanya ng napakadelikado. Zexang, nararamdaman mo ba kung anong antas ang matandang katabi ni Jia Lianhua? Tanong ni Yang Yian kay Zexang sa mahinang boses. Hindi gaanong naiiba sa akin. Napakalakas niya. Ito ang seryosong sagot ni Zexang. Tumigil ito sa tenga ni Yang Yian at nabigla siya. Napakaseryoso ni Zexang, ibig sabihin ay talagang malakas siya. Siya ay isang mapanganib na tao. Ang pinakakinatatakutan ngayon ni Yang Yian ay na magsanib puwersa sina Dongyan at Jia Lianhua, at pagkatapos ay tiyak na magdurusa sila ni Zexang. Sa oras na ito, ang kinatatakutan mo ay magkatotoo. Tumingin si Dongyan sa matanda at tumawa, ikaw pala si kapatid na Han Yang, ang dakilang eskrimidor sa tabi ni Master Jia. Anong hangin ang magdadala sa iyo dito? Kapatid na Han Yang, kumusta ka? Daan-daang taon na kitang hindi nakikita. Ang iyong paglilinang ay lubos na bumuti.
Natatakot akong marating mo ang estado ng Han Yuan sa matuwid na landas, tama ba? Kasamang Dawis Dongyan, kumusta ka? Hindi ka rin masama. Isang hakbang ang layo mo kay Han Yuan, nakangiting sabi ng matanda. Kung ikukumpara sa swordsmanship ni Brother Han Yang, malayo pa rin ako. Pero may mungkahi ako. Paano kung magsanib puwersa tayo para patayin ang batang ito at ibahagi ang kayamanan ng Ghost Mother Demon Tree? Sabi ni Dong Yan, iniba ang usapan. Ngunit nabigla si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Ang kinatatakutan mo ay magkakatotoo. Magsasanib puwersa talaga ang dalawang panig. Kabanata 1922, Filmist. Para kay Jia Lianhua, napakalinaw ng kanyang target, na si Yang Yiyo. Sa oras na ito, iminungkahi ni Dong Yan na pansamantalang magsanib puwersa para pabagsakin si Yang Yiyo, at natukso siya. Ang bawat isa ay may parehong layunin. Gayunpaman, alam din ni Jia Lianhua na si Dong Yan ay isa sa mga elder ng Demon Peel Hall. Sino ang nakakaalam kung anong mga trick mayroon ng matandang fox na ito? Kaya't ibinulong niya ang mahusay na eskrimador sa tabi niya, Lolo Jian, ano sa palagay mo? Kung ikukumpara kay Dong Yan, ang matandang fox, si Yang Yiyo at ang demonyong engkanto sa tabi niya ay mas kakaiba. Kaya hindi masamang ideya na makipagtulungan kay Dong Yan pansamantala. Sinabi ng dakilang eskrimador ang naisip niya. Well, makiisa muna tayo kay Dong Yan at ibagsak si Yang Yiyo. Kakaiba ang bilis at siga ng batang ito. Ang bilis ay dapat tulungan ng inskripsyong anteng-anteng, at kung hindi ako mali, ang apoy ay dapat na isang uri ng malakas na apoy ng engkanto. Mabuti din na pansamantalang makipagtulungan kay Dong Yan. Sinuri ni Jia Lianhua. Oo, lumaki na ang maliit na lotus. Tuwang-tuwa si Lolo Jian. Hayaan mo at gawin mo. Susuportahan ka ngayon ni Lolo Jian. Salamat, Lolo Jian. Narinig ni Jia Lianhua na nagsalita ang mahusay na eskrimador. Ngumiti, tumingin kay Dong Yan at sinabing, napakagaling ni Senior Dong Yan. Okay, ang aking pamangkin na si Lianhua ay karapat-dapat na maging apo ni Mr. Ye. Haha, sa kasong ito, ibaba muna natin si Yang Yiyo, at pag-usapan ang iba pa mamaya. Tumawa si Dong Yan at nagsalita, ngunit may kumikinang sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tumabi sina Yang Yiyo at Zexang at nakinig sa panig ni na Dong Yan at Jia Lianhua na nag-uusap tungkol sa pagsanib puwersa para harapin siya at si Zexang, at agad silang pinagtawanan dahil sa galit. Ang mga lumang bagay, talagang mataas ang tingin mo sa akin, isa lang akong Golden Immortal, at ikaw, ang rurok ng daloo, kailangan mo talagang magsanib puwersa, hahaha. Masarap ipagkalat para maipagmalaki ko ang sarili ko. Tumawa at nagmura si Yang Yiyo, ngunit kinabahan siya at nakipag-usap kay Zexang, sinabi kay Zexang na maglalaban sila, at sa pagkakataong ito kailangan nilang harapin ang totoong malaking kahirapan. Ang mahusay na eskrimador at Dong Yan Laogwei sa tabi ni Jia Lianhua ay parehong daloo de Quan. Meron. At dalawang high-grade daloo na lalaki sa tabi ni Jia Lianhua. Si Zexang lang ang nasa tabi niya. Si Zexang ay si Daloo de Quan, bagamat siya ay malakas, ngunit hindi sigurado si Yang Yiyo kung kakayanin ito ni Zexang. Sa kanya naman, ang pagkakaiba sa pagitan ng Jinxian de Quan at Daloo ay isang buong kaharian. Ito ay isang hindi maibabalik na puwang para sa mga ordinaryong magsasaka. Pero hindi imposible para sa kanya. Dahil mayroon siyang magandang pundasyon, mayroon siyang perpektong panloob na pundasyon ng alchemy mula noong simula ng paglilinang. Kahit nakaakyat na sa Fairyland, mas maganda pa rin ang pundasyon niya kaysa sa maraming tao. Sa pagkakataong ito, siya ay nilinang sa isang puso, nag-explore ng isang paraan upang linangin ang laman, binuksan ang pinto sa treasure house ng puso, at naabot ang isang mas mataas na antas sa laman. Bilang karagdagan, mayroong Qinglian Immortal Fire, Inscription Dao Fu, at ang pagkakaroon ng Black Lotus sa dagat ng kamalayan. Kung gagamitin ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang paraan, hindi ito magiging masama. Maraming killer maces si Yang. Ang kanyang sariling Dao Yuan ay mas malakas kaysa sa iba, at ang pamamaraan ng paglilinang ay natatangi din. Ang iba ay naglilinang ng paraan ng kawalang kamatayan, ngunit nilinang niya ang paraan ng mga Diyos. Masasabing sa panimula, nakalayo na siya sa iba, at wala na sila sa parehong antas. Ang mga likas na pakinabang niyang ay lubhang makapangyarihan, na siyang bumubuo sa agwat sa pagitan niya at ng mga taong ito sa larangan ng paglilinang. Masasabi pa nga na kung babuuin niya ang lahat ng kanyang potensyal, hindi siya matatakot sa mga taong ito. Sa katunayan, hindi niya alam kung gaano kalaki ang potensyal niya. Siya. Ang alam lamang niya na ang kanyang larangan ng paglilinang ay maaaring lumaban sa mga antas. Ngunit hindi niya alam kung gaano siya kalakas, at kung kaya niyang labanan ang mga nangungunang immortal na ito sa antas ng Daloo. Gayunpaman, sa oras na ito, alam ni Yang Yiyo na wala siyang pagpipilian,
at kailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at magpatuloy kung kaya niya o hindi. Sa katunayan, medyo kinakabahan pa rin siya, lalo na ang mahusay na eskrimador sa tabi ni Jia Lianhua, na naglagay ng matinding pressure sa kanya. Ngunit maaari lamang niya itong subukan. Sa maliit na espasyong ito, walang paraan para sa kanya at kay Zexang. Kuya Hanyang, ipaubaya mo sa akin ang batang iyan. Nagsalita si Dongyan sa isang tiyak na sandali, ngunit pagkatapos sumigaw ng isang salita, ang kanyang figure ay kumislap at dumiretso sa Yang Yiyo. Napakalinaw ng mga salita ng matandang immortal na ito. Haharapin niya si Yang Yiyo, at hahayaan ang dakilang eskrimador na si Hanyang na makipag-ugnayan kay Zhu Ziyang, ang makapangyarihang demonyong engkanto. Dahil dito, bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng bibig ng dakilang eskrimador na si Hanyang. Nagmura si Jia Lianhua sa mahinang boses, Lolo Jian, ang matandang multo na ito na si Dongyan ay masyadong walang hiya. Napakataas ng cultivation ni Yang Yiyo, at ang babaeng iyon ay isang makapangyarihang demonyong engkanto. Sasamantalahin niya ito. Ang dakilang eskrimador na si Hanyang ay tumawa at sinabi kay Jia Lianhua, Lianer, huwag kang magalit. Hindi tiyak kung sino ang magsasamantala at kung sino ang maghihirap. Kilalang kilala ni Jia Lianhua ang Lolo Jian na ito. Mula sa kanyang tono, tila naisip niya na si Yang Yiyo ang pinakamalaking panganib. Hindi niya maiwasang magtanong, Lolo Jian, ibig mo bang sabihin, kumpara sa mga demonyong fairies sa paligid niya, si Yang Yiyo ay mas mahirap pakitunguhan? Hehe. Ayon sa sinabi mo noon, si Yang Yiyo ay isa lamang tunay na diwata 500 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay isa na siyang gininto ang diwata. Mukhang maaari na siyang tumuntong sa kaharian ng daloo anumang oras. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang, natatakot ako na walang gaanong tao sa buong daigdig ng engkanto. Ang 500 taon ay 50 araw lamang sa daigdig ng engkanto. Ang ganitong nakakatakot na bilis ng paglilinang ay hindi pagmamalabos na tawagin siyang demonyo. At saka, nararamdaman ko lang ang cultivation level ni Yang Yiyo, pero wala na akong makitang iba. Sa halip, nakakaramdam ako ng panganib. Inakala ni Dongyan na pumili siya ng malambot na persimmon, ngunit sa pagkakataong ito ay maaaring nakagat niya ang isang piraso ng bakal. Hahamanood ka na lang ng palabas sa gilid. Makikipagkita ako sa demonyong engkanto. Ngayon parang hindi na siya simple. Ang dakilang eskrimador na si Hanyang ay bumantong hininga at lumipad palayo. Sa totoo lang, matagal siyang hindi nag-usap, at halos magkasunod na umatake sila ni Dongyan. Pinili ni Dongyan si Yang Yiyo, kaya natural na si Zhu Ziyang ang kalaban niya. Para kay Yang Yian, na nakaharap sa pag-atake ni Dongyan, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Alam niya ang kanyang mga kalakasan at kahinaan. Sa pagharap sa matandang ito na si Dongyan, kailangan niyang gamitin ang lahat ng makakaya niya. Hindi okay na harapin siya ng direkta, at siya lang ang magdurusa. Nang makita niyang umaatake si Dongyan, pumikit na lang si Yang Yian. Sa oras na ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga pakinabang para harapin si Dongyan hanggat maaari. Ang unang bentahe ay ang induction ng isip. Ngayon ang induction ay na-upgrade na at maaaring maramdaman at mahulaan ang pagkakaroon ng mga mapanganib na pag-atake. Ang pagpikit sa oras na ito ay para mas mahusay na tumugon sa pag-atake ni Dongyan. Nagagawa nitong makapag-concentrate at huminahon ang isip. Anyway, para sa kanya, after change of his mind, he can sense everything around him in 360 degrees without blind spots, which is no different from seeing with his eyes open. Sa ganitong paraan, mas makakatutok siya. Gayunpaman, ang kanyang pangunawa sa isip ay mayroon ding mga kahinaan, at ang saklaw ay nasa loob pa rin ng 100 metro. Lampas 100 metro, hindi ito maderama. Ngunit ngayon ito ay sapat na para kay Yang Yiyo. Hanggat kaya niyang harapin si Dongyan, ang matandang immortal, ayos lang. Para naman kay Zhu Ziyang, alam ni Yang Yiyo na walang silbi na alalahanin ito ngayon. Hindi siya makakatulong, at maniniwala lamang sa lakas ni Zhu Ziyang para labanan ang dakilang eskrimador. Ang dakilang eskrimador ay makapangyarihan, ngunit si Zhu Ziyang ay hindi rin mahina. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo na ang figure ni Dongyan ay biglang nawala sa lugar. Sa halip, isang makapal na ulap ng alikabok at usok ang dumating patungo sa kanya. Naging mas alerto si Yang Yiyo. Nakita na niya noon si Dongyan, ang matandang immortal. Palagi siyang may hawak na mga table tas, ngunit sa halip na inumin ay dudurugin niya ang mga ito, na magbubuga ng usok na may iba't ibang kulay. Bagamat hindi niya alam kung anong mga panganib ang mga usok na ito, alam ni Yang Yiyo na ito ang paraan na ginamit ni Dongyan, ang matandang immortal, para atakehin ang mga tao sa tulong ng mga table tas. Ang pamamaraang ito ay nobela. Ngunit ito rin ang nagpatent sa kanya, dahil ito ay isang paraan ng pag-atake na hindi pa niya nakikita noon, at ito ay palaging mapanganib. Hindi niya alam kung anong paraan ang gagamitin nitong matandang immortal para haharapin siya sa susunod.
Anyway, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Matapos gamitin ang kanyang mga mata, napagmasdan din niya ang mga pagbabago sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang puso, na mas tumpak kaysa sa mata. Sa kanyang puso, naramdaman ni Yang Yiyo ang makapal na fog na pumapasok. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Sa isang iglap, nabalot siya ng hamog. Sa oras na ito, lumitaw siya sa makapal na ulap, na sumasakop sa isang malaking lugar. Ngunit ang isang bagay na ikinagulat niya ay naramdaman niya ang hamog, ngunit nawala ang kanyang target kay Dong Yan. Ang pagtuklas na ito ay nagpalubog bigla sa kanyang puso. Ito ay malinaw na ang fog ay nilikha ni Dong Yan na may mga elixir, at ito ay puno ng kakaiba. Itinago ng matandang immortal ang sarili sa makapal na elixir fog, ngunit hindi man lang niya maramdaman ang kanyang pag-iral. Kabanata 1923 nagdurusa sa pagkawala. Ngunit hindi natakot si Yang Yian. Tahimik siyang nakatayo roon, nakikiramdam sa kanyang puso, naniniwalang palagi niyang mararamdaman ang direksyon kung saan siya sasalakayin ni Dong Yan. Sa isang tiyak na sandali, ang puso ni Yang Yian ay nabigla, ngunit naramdaman niyang may gumagalaw sa kanyang harapan. Walang iniisip, sinuntok niya, gamit ang Green Lotus Immortal Fire. Hanggat nataman niya ang kalaban, siguradong hindi siya magpaparamdam sa matanda. Gayunpaman, pagkatapos niyang masuntok, tumalon ang kanyang puso. Na-miss. Napunta lang ang suntok, at walang tumama. Boom! Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang tumunog sa kanyang likuran. Nagulat si Yang Yian at sinampal pabalik. Pero, mas mabilis ang kalaban sa kanya. Puff! Isang subo ng dugo ang tumalsik, si Yang Yian ay tinamaan mula sa likuran at nahulog sa lupa. Gusto niyang gamitin ang kakayahan ng mind perception para harapin si Dong Yan, ang matandang immortal, ngunit hindi niya inaasahan na sa kakaibang pilmist ng kalaban, may kalamangan din siya. Gumawa siya ng isang pagkukunwari sa harap niya at hinampot siya mula sa likuran. Nagdusa ng pagkawala. Biglang tumayo si Yang Yian, at naramdaman muli ang panganib sa kanyang kaliwa. Napaungol siya at sumuntok. Boom! Buong lakas siyang sumabog. Sa di kalayuan ay may humihingal na ungol. Alam ni Yang Yian na ang suntok na ito ay tumama kay Dong Yan. At si Dong Yan, na nasa elixir mist, ay talagang nanginginig sa takot. Kung wala siya sa espesyal na field na nabuo ng kanyang elixir mist at nagpigil sa huling sandali, nataman sana siya ng suntok ni Yang Yian. Tuso si Dong Yan. Nagsanay siya ng paraan ng alchemy, at ang kanyang makapangyarihang paraan ay ang paraan din ng alchemy. Maaari niyang gamitin ang elixir upang bumuo ng iba't ibang mga pakinabang na kapaki-pakinabang sa kanya. Halimbawa, ang elixir mist na dinurog niya ngayon ay maaaring malito ang mga mata ng kaaway, ihiwalay ang hininga at walang kamatayang kamalayan, at iba pa. Ang mas malakas ay lason. Ang pangalan ng magic pill hand na Dong Yan ay hindi para sa wala. Dati, ginamit niya ang elixir mist para ihiwalay ang lahat ng kanilang sariling hininga, kinuha ang Ghost Mother Flower at pinangunahan ang Ghost Mother Vine na salakayin sina Yang Yian at Zexang. Sa oras na ito, maraming magic pill na pamamaraan si Dong Yan para harapin si Yang Yian. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Yang Yian ang kanyang pag-atake sa kanyang dan. Kahit na ginamit niya ang Dan Fog upang lituhin si Yang Yian sa unang pagkakataon at tinamaan si Yang Yian mula sa likuran, sa pangalawang pagkakataon na umatake siya, natuklasan na ni Yang Yian at naka-counter-attack na siya. Kung hindi siya umiwas sa kritikal na sandali sa kanyang Dan Fog, maaaring tumama ang suntok na ito sa mahalagang bahagi. Ngayon, tinamaan ni Yang Yian ang kanyang balikat. Napaungol si Dong Yan at nasaktan. Dahil ang kamao ni Yang Yian ay may dala ng Qinglian Fairy Fire. Dumb kid, nagmura si Dong Yan habang nagtatago sa Dan Fog. Ang kanyang balikat ay umuusok sa usok, ngunit saglit niyang hindi mapatay ang kakaibang apoy. Nakita na ni Dong Yan ang madilim na berdeng apoy kay Yang Yian noon, at siya ay nakabantay, kaya ginawa niya ang Dan Fog sa simula at hindi humarap kay Yang Yian ng direkta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-counterattack siya ng batang ito. Ang nangingibabaw na Azure Lotus Immortal Fire ay nasunog sa balikat ni Dong Yan, na nagpabuntong hininga kay Dong Yan. Bilang isang alchemist, natural siyang napakasensitibo sa apoy at alam niya ang lahat ng uri ng immortal na apoy sa immortal na mundo. Sa oras na ito, biglang naalala ni Dong Yan ang Azure Lotus Immortal Fire na pumangatlo sa Immortal Fire list ng Immortal World. Ito ay eksaktong kapareho ng immortal na apoy sa kanya sa sandaling ito. Azure Lotus Immortal Fire. Sigaw ni Dong Yan. Ang bawat alchemist ay labis na nahuhumaling sa apoy. Kahit na hindi mo makuha ang immortal na apoy sa Immortal Fire list ng Immortal World, kailangan mong maunawaan at umasa na makuha ito. Masasabing pamilyar ang mga talaan ng bawat uri ng walang kamatayang apoy. Sa sandaling ito, agad na nakilala ni Dong Yan na ang walang kamatayang apoy na nagninangas sa kanyang balikat ay ang Azure Lotus Immortal Fire na pumangatlo sa listahan ng Immortal Fire.
Ang pagkilala sa Azure Lotus Immortal Fire ay nagpaalala rin sa kanya ng isang bagay. Mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang Azure Lotus Immortal Fire. Nagdulot ito ng lubos na kaguluhan sa mundo ng alchemy noong panahong iyon. Isang alchemist na nagngangalang Chijun ang nangibabaw sa mundo ng alchemy sa loob ng ilang panahon. Noon, ang walang kamatayang Kijun ay may walang kamatayang apoy, ang Azure Lotus Immortal Fire. Nainggit sa kanya ang karamihan sa mundong nagpapadalisay. Gusto nilang lahat na makuha ang Azure Lotus Immortal Fire. Sino ang nakakaalam na ang walang kamatayang Kijun ay nawala ng hindi maipaliwanag sa huli? Nang maglaon, may mga alingawngaw na ang walang kamatayang si Kijun ay pinaslang ng kanyang nakababatang kapatid. Ito ay para sa Azure Lotus Immortal Fire at sa Kijun Peel recipe. Maraming chismis noon. Anyway, maraming tao ang interesado sa Azure Lotus Immortal Fire at sa peel recipe ng immortal na Kijun. Pero, madalas maraming mga henyo ang namatay na bata pa sa immortal na mundo. Ang walang kamatayang Kijun ay nawala pa rin. May isang malaking chismis na siya ay na-frame ng kanyang nakababatang kapatid upang sakupin ang Azure Lotus Immortal Fire at ang formula ng tableta. At ang nakababatang kapatid ni Kijun Immortal ay si Jia Ye, ang lolo ni Jia Lianhua, na ngayon ay nasa Xiandan Building. Gayunpaman, maraming tao ang nag-iisip na si Jia Ye ay hindi nakakuha ng Azure Lotus Immortal Fire ng Kijun Immortal sa lahat. Kahit sa napakaraming taon, hindi pa rin sumuko si Jia Ye sa paghahanap para sa Kijun Immortal. Ngayon ang Azure Lotus Immortal Fire ay lumitaw kay Yang Yian. Sa isang iglap, naisip ni Dong Yan si Kijun Immortal. Maaaring si Yang Yian ay ang inapo ni Kijun Immortal. O nakuha ba niya ang minanang immortal na apoy at peel formula ng Kijun Immortal? Hindi alam ng iba ang kwento sa loob, ngunit alam ng ilang malalaking puwersa sa Xiandan City na si Jia Ye ay sinasabing malubhang nasugatan si Kijun Immortal, at ang Kijun Immortal ay nawala ng walang malinaw na pangalan. Sa madaling salita, nawala si Kijun Immortal kasama ang Azure Lotus Immortal Fire at ang langit-defying peel formula na nilikha niya. Ito rin ang dahilan kung bakit hinahanap ng Xiandan Building ang Kijun sa loob ng maraming taon. Ngayon ay tila minana ni Yang Yian ang mana ng Kijun Immortal. Naisip ni Dong Yan dahil alam niya na ang Azure Lotus Immortal Fire ay hindi isang repolyo. Napakabuti na magkaroon ng isa sa napakalakas na apoy sa mundo. Tiyak na hindi magkakaroon ng pangalawang Azure Lotus Immortal Fire. Kaya malamang na maswerte si Yang Yiu upang makuha ang mana ng Kijun Immortal. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Dong Yan. Ang unang bagay na naisip niya ay hindi ang takot sa Azure Lotus Immortal Fire, ngunit kung paano agawin ang Azure Lotus Immortal Fire mula kay Yang Yiu. At kung talagang nakuha ni Yang Yiu ang mana ng Kijun Immortal's alchemy, kung gayon ang formula ng peel na malawakang ipinakalat noon ay nasa mga kamay din ni Yang Yiu. Ito ay isang nakamamatay na tukso para kay Dong Yan. Siyempre, ang premise na ito ay si Yang Yiu ay isa lamang Golden Immortal sa kanyang paningin, at si Dong Yan ay nasa rurok ng daloo, at siguradong matatalo niya si Yang Yiu. Sa pag-iisip nito, si Yang Yiu ay nagkaroon ng maraming kayamanan. Mga inscription, Azure Lotus Immortal Fire, Kijun Peel Formula, at ang lihim na paraan ng pagkolekta ng Ghost Mother Flower Tears. Siyempre, ngayon na naiisip ko ito, ang batang ito ay dapat magkaroon ng higit pa sa mga kayamanang ito, at marahil ay may iba pang mga kayamanan. Kung hindi ko ibababa ang batang ito, mahihiya talaga ako sa sarili ko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngalit si Dong Yan ng kanyang mga ngipin at kumuha ng gintong tableta, at hinampas ito sa Azure Lotus Immortal Fire sa kanyang balikat. Heis! Napabuntong hininga siya sa sakit. Medyo masakit din. Ang masakit ay nasayang niya ang isang elixir. Ang elixir na ito ay hindi ginawa ng kanyang sarili, ngunit nakuha mula sa isang auction sa halagang 100,000 mababang grado na walang kamatayang mga bato. Isa itong high-level na healing elixir, na ginawa ng isang alchemist sa level ng Immortal King. Ang Azure Lotus Immortal Fire ay masyadong mapagmataas, at maaari lamang itong gamutin sa pamamagitan ng dugo. Sa kabutihang palad, pagkatapos uminom ng tableta, ang Azure Lotus Immortal Fire sa kanyang balikat ay sa wakas ay napatay, at ang pinsala ay bumuti rin. Sa oras na ito, si Dong Yan, na nakatago sa elixir mist, ay tumitig kay Yang Yiu na parang lobo, handang kumilos ng mabilis. Alam niya na kung nakita ng mahusay na eskrimedor na si Han Yang na si Yang Yiu ay may Azure Lotus Immortal Fire, hindi niya ito makukuha sa oras na iyon. Sa sandaling ito, humihingal si Yang Yiu at maingat na nararamdaman ang posisyon ng matandang ito pagkatapos na suntukin si Dong Yan. Dati na siyang natalo sa kamay ni Dong Yan, ngunit alam niyang hindi madaling pakitunguhan ang matandang ito. Sa makapal na Dan Fogs na ito, ang matandang ito ay magkakaroon ng ilang perception advantages tulad niya, at maaaring makuha ang kanyang posisyon, o makikita niya siya, ngunit hindi niya makita ang kabilang partido.
Ito ang dahilan kung bakit nanlumo si Yang Yiyo. Kung ito ang kaso, ang kanyang kakayahan sa pagdama gamit ang kanyang isip ay lubos na mababawasan. Pagkatapos ng lahat, kaharap niya ang isang matandang immortal na naabot ang dakilang kasakdalan ng daloo. Kaya naramdaman pa rin ni Yang Yiyo ang presyon sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang tinig ng espiritu ng langit at lupa ay nagmula sa kanyang isip, bakit hindi mo gamitin ang mata ng langit at lupa, bata? Bagamat ang iyong pangunawa sa isip ay maaaring mahulaan ang ilang mga krisis, ito ay hindi makapangyarihan, lalo na sa kapaligiran na ito, ngunit hindi mo maaaring samantalahin ang pangunawa. Ang mata ng langit at lupa ay isang natatanging mahiwagang regalo sa mundo. Dati, mahina ang cultivation mo at mahirap gamitin, pero ngayon masubukan mo na. Sa fog na ito, kasama ng iyong mind perception, ito ay makakagampanan ng malaking papel. Kabanata 1924 hindi tiyak kung sino ang magpapaalis. Biglang iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata nang marinig niyang nagsalita ang espiritu ng langit at lupa. Talagang nakalimutan na niya ito. Ang mata ng langit at lupa ay nabuksan sa mundo ng paglilinang. Ito ay dahil naalala niya ang mahiwagang kapangyarihan na nakuha niya pagkatapos ng pag-upgrade ng Heaven and Earth Pot. Gaya ng sinabi ng espiritu ng langit at lupa, ang kanyang paglilinang ay mas mahina noon, at hindi niya masyadong sineseryoso ang likas na kapangyarihang ito. Pero ngayon iba na. Naabot na niya ang dakilang kasakdalan ng Golden Immortal. Sa oras na ito, gamit ang Eye of Heaven and Earth, kasama ang perception ng puso, ang dalawa ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang mahimalang epekto kapag sila ay nagtutulungan sa isa't isa. Sa oras na iyon, makikita ng mata ng langit at lupa, at malalaman ng puso ang panganib ng pag-atake ni Dong Yan, upang magkaroon siya ng higit na kalamangan. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at ang gintong liwanag ay kumislap sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang ikatlong mata, ang mata ng langit at lupa, ay bumukas. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat sa ulap at natagpuan ang matandang immortal na si Dong Yan. Mahigit 10 metro ang nasa harapan niya. Nang dumaan siya, biglang tumingin si Dong Yan. Mabilis na inalis ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at umiwas ng tingin nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ayaw niyang malaman ni Dong Yan na nakikita siya nito sa ambon. Nakakatuwang paglaruan ng ganitong uri ng matandang immortal. Sa katunayan, biglang tumangala si Dong Yan at nakitang nakatingin sa kanya si Yang Yiyan. Nabigla siya. Ang kanyang kalamangan ay nakikita niya si Yang Yiyan sa kanyang pale mist, ngunit hindi siya nakikita ni Yang Yiyan. Kung makikita siya ni Yang Yiyan, mawawala ang kanyang kalamangan. Sa kabutihang palad, napalingon si Yang Yiyan sa isang sandali. Tila hindi talaga siya nito nakita, ngunit sumulyap lang sa direksyon kung nasaan siya. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Dong Yan, at kasabay nito ay bamulong siya sa kanyang puso na hindi siya nakikita ni Yang Yiyan. Sa kanyang pale mist, siya lang ang nakakakita sa iba. Pagkatapos ay may hawak pang tableta si Dong Yan, at bigla niya itong piniga at naging pulang ambon na mabilis na kumalat. Ito ay isang tabletang lason. Hanggat nakakalanghap ka ng lason na gas sa iyong katawan, maaari mong malito ang walang kamatayang asensya sa iyong katawan at maparalisa ang iyong buong katawan. Huwag isipin ang tungkol sa paggamit ng anumang kapangyarihan sa loob ng isang oras. Dapat sabihin na ang matandang immortal na ito ay medyo malamig. Ngunit nagkataong nakita ito ni Yang Yiyan matapos buksan ang mata ng langit at lupa. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng elixir na si Dong Yan, ang matandang immortal, ang durog, naisip niya na dapat itong gamitin upang harapin siya, at hindi ito isang magandang bagay. Nang makita ang pulang ambon pagkatapos durugan ni Dong Yan ang elixir, hindi man lang naisip ni Yang Yiyan na isara ang lahat ng acupoint sa kanyang katawan upang pigilan ang pagpasok ng gas sa kanyang katawan. Anyway, kailangan niyang maging alerto ngayon. Gusto ni Dong Yan na paglaruan siya, kaya ibabalik niya ito sa kanya ngayon. Wala pang 3 paghinga, naramdaman ni Yang Yiyan ang hininga na nagmumula sa hangin na umabot sa kanya. Si Yang Yiyan ay matagal nang kasama ni Lu Yanji, at si Lu Yanji ay isinilang na may lason na katawan at isang katawan ng sakuna sa mga makamandag na katawan. Dalubhasa siya sa pagsasanay ng Taoismo. Bagamat hindi nagsanay si Yang Yiyan ng paraan ng lason, matagal na niyang nakasama si Lu Yanji, at marami siyang natutunan sa kanya, kaya medyo alam niya ang paraan ng lason. Siya, maaaring sabihin kaagad na ito ay poison gas. Sa madaling salita, ang dinurog ni Dong Yan ay isang makamandag na tableta. Napakataksil ng matandang ito, pagmumura ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Ngunit sa susunod na sandali, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago ng husto, at ang kanyang mukha ay nagsimulang maging sobrang pula. Ang ekspresyong ito ay nalson sa unang tingin. Pagkatapos ay nanginginig ang katawan ni Yang Yiyo mula sa gilid hanggang sa gilid, at nakarinig siya ng sakit, at nahulog sa lupa. Pagkatapos ay nagmura siya, Dong Yan, napakataksil mo.
Sa sandaling ito, ang estado ni Yang Yiyo ay nalasan siya. Nakita niya si Dong Yan na mahigit 10 metro ang layo, at bakas sa mukha niya ang kagalakan. Maya-maya, nakita niyang paparating na si Dong Yan. Hindi kumikibo si Yang Yiyo at hinintay na lumapit si Dong Yan, at ang kanyang mukha ay nagsimulang maging itim mula sa pula. Sa katunayan, ito ang resulta ng pagpapatakbo niya ng lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan at pag-iipon nito sa kanyang mukha. Hahaha, masyado kang bata para makipag-away sa akin. Ngumiti si Dong Yan at naglakad sa harap ni Yang Yiyo, at ang makapal na ulap ay bumalot sa kanya, na nagpalaki sa kanyang katawan, na parang demonyo. Nang makita ang hitsura ni Yang Yiyo, alam ni Dong Yan na gumagana ang kanyang poison pill. Napakakulit mo, kung may lakas ka ng loob, awayin mo ako, bumagsak si Yang Yiyo sa lupa at sinumpa si Dong Yan, mukhang mahina. At malota, haha, Min. Kung hindi, bakit mo sinasabing napakabata mo pa para kalabanan ako? Tuturuan kita ng leksyon, ang paraan ng paglilinang ay hindi ang pagiging bayani, kung sino ang mas mahaba ay mas malakas, hahaha. Ano ang pakiramdam ng Nalason? Ito ba ay ang walang kamatayang enerhiya sa iyong katawan ay hindi maaaring iikot? Ang iyong buong katawan ay manhid at walang kapangyarihan. Hehe, para sa iyo nagamit ko na lahat ng elixir na malaki ang halaga ngayon kaya dapat makontento ka. Ngayon ikaw ay isang isda sa chopping board, at wala akong oras na mag-aksaya sa iyo. Pagkatapos kong hanapin ang iyong kaluluwa, lahat ng nasa katawan mo ay sa akin, hahaha. Okay, ngayon paalisin na kita. Biglang iniunat ni Dong Yan ang kanyang kamay kay Yang Yiyo at hinawakan ang ulo ni Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyo na hahanapin ng matandang ito ang kanyang kaluluwa. Pero, paano niya ito hinayaan? Haha, hindi sigurado kung sino ang magpapaalis. Ngumisi si Yang Yiyo, at biglang kinuyam ang kanyang palso gamit ang kanyang backhand at malakas na sinabi kay Dong Yan, Black Lotus, tulungan mo ako. Kasabay nito, ang kabilang kamay ng Qinglian Fairy Fire ay nagngangalit, at hinikayat din ito ang kapangyarihan sa katawan sa 100%, at direktang sinuntok sa ibabang tiyan ni Dong Yan. Dito matatagpuan ang palasyo ng engkanto, at kung saan matatagpuan ang Dao Yuan. Isang suntok lang ay maaaring masira ang kanyang Dao Yuan. Kahit na hindi siya mamatay, maaari pa rin siyang ma-disable. Ang mukha ni Dong Yan ay nagbago ng gusto sa biglaang pagbabagong ito. Alam niyang niloloko siya sa mga sandaling ito. Si Yang Yiyo ay hindi nalasan, o nakita niya si Yang Yiyo na nakatingin sa kanya noon. Ang hitsura ay totoo. Matagal na sana siyang nakita ng batang ito, ngunit nagkukunwaring hinahayaan niya ang kanyang sarili na ipahinga ang kanyang pagbabantay. I-set up siya ulit. Paano kung alam mo? Huli na sa oras na ito. Hinawakan niya ang kamay na papunta sa ulo ni Yang Yiyo, at nang ang isang daliri niya ay malayo sa ulo ni Yang Yiyo, biglang lumabas si Yang Yiyo at hinawakan ang kanyang palso gamit ang kanyang backhand. At sabay suntok sa bandang ibaba ng tiyan niya. Ang lahat ay ginawa ng walang anumang mga palatandaan at sa isang go. Boom! Napasigaw si Dong Yan, sa sandaling ito ay malinaw niyang naramdaman na pumutok ang kanyang Dao Yuan. Siya! Gustong umatras ng mabilis, ngunit ang kanyang palso ay mahigpit na hinawakan ni Yang Yiyo, at hindi siya makawala. Naramdaman ni Dong Yan ang isa pang malakas na hininga na lumitaw sa harap ni Yang Yiyo sa sandaling ito, mahigpit na niyakap siya at pinigilan siya. Hindi siya binigyan ng batang ito ng pagkakataong lumaban. Pinanood ni Yang Yiyo ang paghampas ng kanyang ibabang tiyan gamit ang isang kamao, na naging sanhi ng pagkalagot ni Dao Yuan. Gustong umiyak ni Dong Yan ngunit walang luha sa sandaling ito. Noong una ay gusto niyang maglaro sa ilalim ng lampara, ngunit ngayon ay ginampanan siya ni Yang Yiyo. Nagtagumpay si Yang Yiyo sa isang suntok, at sa tulong ng makapangyarihang soul power ng Black Lotus, bigla niyang inabot at hinawakan ang ulo ni Dong Yan. Galit siyang sumigaw, hanapin ang kaluluwa. Ang matandang ito ay palaging nag-akit sa kanya dito, at tila wala siyang pakialam sa Ghost Mother Flower noon. Nahulaan ni Yang Yiyo na ang kanyang layunin ay maaaring hindi ang luha ng multo na ina ng bulaklak, ngunit iba pa. Malinaw na mayroong isang makapangyarihang Ghost Mother Demon Tree dito, ngunit hanggang ngayon, maliban sa pag-atake ng baging, walang paggalaw mula sa Ghost Mother Demon Tree. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ni Yang Yiyo na tila may sikreto dito, at ang nakakaalam ng kakaiba dito ay tiyak na ang matandang immortal na si Dong Yan. Hinanap ng lumang bagay ang kanyang kaluluwa, mabuti, hahanapin ko ang iyong kaluluwa bilang kapalit at lalaban. May alam din ako sa sitwasyon dito. Naging matagumpay ang dula ngayon. Hinihintay na lang niya ang matandang ito na makapagpahinga sa kanyang pagbabantay, kaya hindi siya umatake hanggang ang kamay ng matandang immortal ay isang daliri ang layo sa kanyang ulo. Sa totoo lang, malaking panganib iyon, at siya ang mamamatay kapag hindi siya nag-iingat. Buti na lang at masyadong confident ang matandang ito kaya nagtagumpay siya sa isang suntok. Hehe, ang dating walang kamatayan ay nahulog na sa aking mga kamay, hindi mo ba gustong hanapin ang aking kaluluwa?
Bastos kung hindi ibalik ang pabor, ngayon ay ibabalik ko ito sa iyo, hayaan mong matikman ang pakiramdam ng paghahanap ng iyong kaluluwa. Tumawa si Yang at pinaga niya ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa, at nagsimulang hanapin ang kaluluwa ni Dong Yan. Hindi, huwag, Si Dong Yan ay humingi ng awa sa takot, at sa wakas ay hinanap ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng 10 paghinga, huminto si Yang Yiyo, at sa isang palad, si Dong Yan, na naging tulala, ay nabugbog sa laman. Gamit ang kanyang kamay, kinuha niya ang storage fairy ring ni Dong Yan. Kaya pala, haha, may malaking binabalak ang matandang immortal. Sabi ni Yang sa sarili. Kabanata 1925, The plot is the heart of the Ghost Mother Demon Tree. Matapos harapin si Dong Yan, nagsimulang mawala ang Dan Fog na bumabalot sa paligid. Matapos hanapin ni Yang Yian ang memorya ni Dong Yan, alam niya na ang Dan Fog ay tumagal lamang ng 1 oras, at ito ay nawala na rin ngayon. Mula sa alaala ni Dong Yan, nalaman nga ni Yang Yian na ang matandang ito ay hindi lamang pagkatapos ng Ghost Mother Flower Tears, kundi ang puso ng Ghost Mother Demon Tree. Sa pagsasalita tungkol dito, ang pagkaunawa ni Yang Yian sa Ghost Mother Demon Tree ay mula lamang sa talaan ng Ghost Mother Flower Tears sa Kijendan Book. Bukod doon, hindi gaanong alam ni Yang Yian kung ano ang mayroon ng Ghost Mother Demon Tree, ngunit ngayon alam na niya ang lahat mula sa alaala ni Dong Yan. Napag-alaman na si Dong Yan, ang matandang immortal, ay higit sa lahat ay sumusunod sa puso ng Ghost Mother Demon Tree, at hindi ganoon kadaling makuha ang puso ng Ghost Mother Demon Tree. Ang kanyang mga nasasakupan ay nangangailangan ng isang bahagi ng Ghost Mother Flower Tears upang diligan ang pangunahing puno ng kahoy, upang ang natutulog na Ghost Mother Demon Tree ay magising, ngunit ngayon ang Ghost Mother Demon Tree ay hindi pa nagising. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ugat ng puno ay nakaugat sa lupa. Ang napakalaking nilalang ay sumisipsip ng walang kamatayang enerhiya ng lupa at nagsasanay habang natutulog. Bagaman ito ay isang malakas na puno ng demonyo, ito ay mahalagang halaman, kaya madalas itong sumisipsip ng walang kamatayang enerhiya ng ilalim ng lupa. Sa pagtulog, upang makuha ang puno ng puso, ito ay kinakailangan upang gisingin ang Ghost Mother Demon Tree. Kapag nagising lamang ang puno ng demonyong ina ng multo, mabubuksan ng luha ng multo ng ina ng bulaklak ang puso ng demonyong puno, o mas tumpak, malantad ang puso ng puno ng demonyong ina ng multo, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang puso ng puno. Sa alaala ng matandang si Dong Yan, ang punong puso ng Ghost Mother Demon Tree ay isang kayamanan para sa paglilinang, na makakatulong sa kanya na malagpasan ang bottleneck ng Daloo Dayuan at makamit ang Hanyuan. Kaya't ang tunay na layunin ng matanda ay ang punong puso ng multo na puno ng demonyo. Para dito, naghanda siya ng mahabang panahon, at maraming elixir sa singsing na nag-iimbak ng mga walang kamatayang artifact, na ginagamit upang makuha ang puso ng puno ng demonyong ina ng multo. Siya dumating dito ng ilang beses bago, at ang ilan sa kanila ay nabigo sa ilang kadahilanan. Ang una ay hindi sapat na paghahanda, at ang pangalawa ay wala siyang paraan upang kunin ang mga luha ng bulaklak mula sa maltong inang bulaklak, dahil sa sandaling lumabas ang mga luha ng bulaklak mula sa bulaklak, sila ay sumangga, at dapat itong makuha sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan. Sa oras din na ito siya nagpakita sa Wanyao Market para bumili ng Ghost Mother Flower Tears, at nagkataon na nahuli niya ang mata ni Dong Yan, kaya nangyari ang mga sumusunod. Siyempre, sa alaala ni Dong Yan, siya mismo ay hindi sigurado kung ang Ghost Mother Demon Tree na ito ay 10,000 taong gulang na. Kung ito ay isang Ghost Mother Demon Tree na 10,000 taong gulang, ito ay nagising na ngayon. Kung tutuusin, napakaingay ng kanilang away. Hinatulan ni Dong Yan na ang Ghost Mother Demon Tree na ito ay wala pang 10,000 taong gulang, kaya naglakas loob siyang lumapit at gumawa ng mga plano. Kung ito ay talagang isang Ghost Mother Demon Tree ng 10,000 taong gulang, hindi siya magkakaroon ng oras upang makatakas. Iyon ay isang tunay na 10,000 taong gulang na demonyo. Ang 10,000 taon dito ay tumutukoy sa 10,000 taon sa mundo ng mga engkanto, kaya ito ay lubhang nakakatakot. Ngayon ay iniisip ni Yang Yian na hindi ito dapat maging isang matandang puno ng demonyo na may 10,000 taong gulang. Kung hindi, matagal na itong nagising. Ang ganitong uri ng puno ng demonyong nilalang, 100 taon upang buksan, 1,000 taon upang maging isang espiritu, 10,000 taon ay isang malaking demonyo. Kaya ang 10,000 taon ay isang malaking hadlang. Matapos itong malaman ni Yang Yian, naisip niya kung dapat ba siyang magplano na kunin ang puso ng Ghost Mother Demon Tree. Pagkatapos ng lahat, si Dong Yan, ang matandang immortal, ay naghanda ng maraming likas na kayamanan upang hukayin ang puso ng puno. Sayang naman ang sumuko ng ganito. Ngunit ang ideyang ito ay naalis sa kanyang isipan pagkatapos, dahil alam niyang maraming bagay ang hindi niya magagawa sa daan patungo sa paghahanap sa tao. Ang paghuhukay sa puso ng Ghost Mother Demon Tree ay katumbas ng pagsira sa puno ng demonyo.
Ang mga bato, halaman at puno ay ang pinakamahirap sa mga nilalang na nagsasagawa ng Taoismo. Si Yang Yiyo ay wala ring sama ng loob sa Ghost Mother Demon Tree na ito. Gusto lang niyang makakuha ng bahagi ng Ghost Mother Flower Tears. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Mother Flower Tears ay ang asensya ng mundo at ang pamumulaklak at pamumangga ng punong demonyo, at wala itong epekto kung kolektahin niya ang mga ito. Kung tungkol sa paghuhukay ng puso ng puno, ang ganitong bagay ay labag sa pagkakaisa ng langit, kaya kalimutan mo na. Tsaka may mga malalakas na kalaban pa rin sa eksena, kaya harapin muna natin sila. Si Jia Lianhua at ang Great Sword Master ng Xiandan Building ay mortal na magkaaway. Iyon ang puwersang isinumpo niya sa Immortal Kijin para sirain. Dahil magkaharap tayo ngayon, gumawa muna tayo ng paraan para harapin ang 2 taong ito. Gayunpaman, ang Great Sword Master ay talagang lubhang mapanganib sa kanyang pakiramdam, kaya kailangan pa niyang mag-isip ng paraan. Paglingon niya, nakita niya si Zexang na nagbago na sa kanyang tunay na anyo at nakikipaglaban sa dakilang eskrimador. Gayunpaman, tila hindi dahado si Zexang. Tiningnan niya si Jia Lianhua at ang 2 subordinate nito, na nakatayo sa di kalayuan para panuulin ang labanan. May ideya si Yang Yian at handa siyang patayin muna si Jia Lianhua at ang kanyang 2 subordinate. Hindi siya sigurado tungkol sa mahusay na eskrimador, ngunit mayroon siyang paraan upang harapin si Jia Lianhua at ang 2 pa. Ngunit bago iyon, isang bagay ang kailangang gawin ni Yang Yian. Iyon ay para mangolekta ng Ghost Mother Flower Tears. Ito ay din ang layunin ng paglalakbay na ito. Ngayong pinatay na niya si Dong Yan, nasa kamay na rin niya ang Yuan Mo Dan na inihanda ni Dong Yan, na maaaring gamitin upang ihiwalay ang hininga ng Ghost Mother Vine, kaya hindi niya kailangang mag-alala na atakihin siya ng Ghost Mother Vine. Ito ay sapat lamang upang mangolekta ng Ghost Mother Flower Tears. May 6 o 7 Ghost Mother Flowers pa na nakasabit ng patiwarik sa puno, sapat na sa kanya. Sa pag-iisip nito, may hawak na Yuan Mo Dan si Yang Yian sa kanyang kamay at dinurog ito, at biglang bumalot sa kanyang katawan ng isang layer ng itim na danchi. Alam niya na ito ang pil na inihanda ni Dong Yanjun para maiwasan ang Ghost Mother Vine, at nakita na niya ito noon at ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Pagtingin sa itaas, may isang multo na inang bulaklak na hindi kalayuan sa itaas ng kanyang ulo. Tumalon si Yang Yian at lumipad papunta sa bulaklak ng inang multo. Sa pagkakataong ito, walang nang istorbo sa kanya, at walang maltong ina na baging na umatake sa kanya, ngunit mayroon siyang sapat na oras upang kolektahin ang mga luha ng maltong ina ng bulaklak. Sa katunayan, ito ay napakasimple, tanging ang magic spell na naitala sa Kijin Dan Book. Nakaharap sa pulang multo na ina, si Yang Yian ay nagsagawa ng serye ng mga mahika, at sa susunod na sandali ay isang daloy ng kristal na malinaw na hangin ang lumipad mula rito, na siyang mga luha ng bulaklak ng ina ng multo. Mangolekta. Seal. Sa isang turn ng hand spell, tinipon ni Yang Yian ang mga luha ng Ghost Mother na bulaklak sa bote ng jade na inihanda ng maaga, at tinatakan ito ng magic power. Pagkatapos ay lumipad si Yang Yian sa harap ng pangalawang inang bulaklak, at gumawa ng kanyan sa parehong paraan. Matapos mangolekta ng 3 sunod-sunod na bote, hindi nakinig si Yang Yian at nagpatuloy sa pagkolekta ng pang-4. Nang ang ika-4 na Ghost Mother Flower Tear ay nakolekta lamang sa bote ng jade, ang likod ay biglang nakaramdam ng panganib, at agad na ginalaw ang kanyang isip upang buhayin ang inskripsyong anteng-anteng at umiwas sa gilid. Boom! Saktong pag-iwas niya ay may umuungal sa kanyang pwesto. Biglang nahulog ang malalaking piraso ng dahon. Kinusot-kusot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakitang isa itong high-grade 2 subordinate sa tabi ni Jia Lianhua. Kung hindi niya naramdaman ang panganib at walang pag-aalinlangang umiwas ang inskripsyong anteng-anteng, kung ibang tao ito, natamaan na sila at nabalatan ng buhay. Sumabog ang galit sa kanyang puso. Noon, nakita niya na ang 2 at Jia Lianhua ay nasa sword energy barrier ng mahusay na eskrimador, malayo sa kanya. Hindi niya inaasahan na papalusot ang pag-atake sa kanya kapag kinukolekta niya ang Ghost Mother Flower Tears. Hehe, hahanapin sana kita, pero hindi ko inaasahan na darating ka at mamamatay ka ng ganoon kaga. Mas mabuting patayin mo muna at patayin mo ang babaeng iyon na si Jia Lianhua. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, bigla siyang nawala sa kinatatayuan. Nang muli siyang sumulpot ay katabi niya ang isa at bigla siyang sinuntok. Boom! Ang pinakamalaking bentahe ng kapangyarihan sa espasyo ng inskripsyong anteng-anteng ay na maaari itong maglakbay sa kalawakan at patayin ang kaaway ng malapitan. Pero kapag handa na ang kalaban, mahihirapan na itong harapin. Sinuntok niya ito at dumiretso sa ulo ng isa sa kanila. Pero hindi niya inaasahan na susuntukan siya pabalik ng kabilang partido. Ngunit nang lingunin niya, nakita niyang galing sa ibang tao ang suntok. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yian na ang 2 tao ay napakalapit, magkabalikan, at handa na. Pero tumili pa rin ang kabilang partido.
Dahil dinadala ng kamao niyang ang Green Lotus Immortal Fire. Para siyang daya. Nilabanan ni Yang Yian ang suntok ng mas mataas na baitang daloo. Mayroon na siyang malinaw na pagkaunawa sa sarili niyang lakas. Noong nakaraan, sa lakas ng Golden Immortal Grade Perfection, kaya niyang labanan ang Upper Grade daloo ng direkta, ngunit medyo mahirap labanan ang daloo Grade Perfection, at kailangan niyang palihim na umatake para patayin siya. Kaya naisip niyang na maganda pa rin siya sa sandaling ito. Kaya niyang lumaban sa buong kaharian. Pagkatapos ng suntok, umatras siya sa malayo. Nakaharap sa sitwasyon kung saan nakabantay ang dalawang upper grade daloo na ito. Alam ni Yang Yian na medyo mahirap makipaglaban ng mabilis. Pero may paraan. Ang kanyang paraan ay hindi lamang umaasa sa kakayahan ng Inscription Dao Talisman na mag-shuttle sa kalawakan. Ang spatial na kapangyarihan ng inskripsyon na anteng-anteng ay limitado rin sa hanay na 10 metro. Sa sandaling umatake ito, malalantad ang katawan, na ginagawang handa ang kalaban. Kaya naisip ni Yang Yiu ang Daoist technique na kanyang ginagawa sa mundo ng cultivation, isang Daoist technique na ipinasa sa kanya ng Magic Bird, ang invisibility technique. Hindi niya alam kung magagamit pa ba niya ang invisibility technique ngayong naabot na niya ang antas ng isang immortal, ngunit naisip niya na hanggat maaari siyang maging invisible sa isang sandali, sapat na upang harapin ang dalawang top grade na daloo na ito gamit ang inscription anteng-anteng. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Yang Yiu ang sulok ng kanyang bibig, at ginawa niya ang invisibility technique sa isang kapritsyo. Sa susunod na sandali, muling nawala ang inscription anteng-anteng. Gayunpaman, nagbago ang mga mukha ng dalawang nasasakupan ni Jia Lianhua na daloo. Kabanata 1926, Pagputol ng Espada Jia Lianhua. Para kay Yang Yian, hindi alam kung gagana ang invisibility technique laban sa mga immortal na ito sa mundo ng mga engkanto, ngunit nararapat na gamitin niya ito ngayon. Gaano man ito katagal, o bago makita ng dalawang mas mataas na gradong daloo na ito ay sapat na upang maging epektibo. Sa kanyang opinyon, ito ay tumatagal ng oras upang i-crack at makita sa pamamagitan ng anumang pamamaraan o hanapin ang tilapon, at ito ang susi sa paggamit ng pamamaraan. Maraming beses, ang mundo ay natukoy na bago ihayag ang kapintasan. Wala siyang pakinabang ngayon. Ang kapangyarihan ng inscription anteng-anteng ay maaaring magbigay sa kanya ng mga karagdagang puntos. Maaaring patayin sila bago makita ng kabilang partido ang invisibility. Bukod dito, naniniwala rin si Yang Yian sa Taoism ng Diyos at Demon Bird, at sa tingin nito ay hindi ito magiging magkaiba sa mundo ng mga engkanto. Anyway, pwede namang gamitin. Matapos maging invisible, ginamit ni Yang Yian ang inscription anteng-anteng upang lumitaw sa harap ng isa sa kanila. Sa oras na ito, alam niya na mayroon lamang isang pagkakataon, at ang pagpatay sa kanya sa isang suntok ay ang pinakamahusay na resulta. Bumagsak sa hangin. Gamit ang Dragon Slaying Sword sa kamay, pinakilos niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, pinangunahan ang kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa, at nilaslas ang daloo gamit ang isang espada. Gamit ang kanyang sariling pigil na hininga at ang kapangyarihan ng espasyo ng inscription na Dao Fu at ang sining ng invisibility, nagpakita siya ng 1 metro sa harap ng kabaligtaran sa isang kisap mata, at ibinaba ni Yang Yiu ang kanyang espada at nilaslas. Bago pa mabunot ang espada, hindi ito napansin ng dalawang matataas na si Daloo. Alam na ibinunot ni Yang Yiu ang kanyang espada, lumitaw ang malakas na enerhiya ng espada at ang lakas ng nakapalibot na mga batas sa hangin, at pagkatapos ay naramdaman nilang may mali, ngunit imposibleng makaiwas. Sa kabutihang palad, ang dalawang tao ay mahigpit na nagtatanggol. Bagamat tahimik na binunot ni Yang Yiu ang kanyang espada, naka-counterattack na siya sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang counterattack sa oras na ito ay mapatla. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi malay na pag-atake, at ang kapangyarihan ay nabawasan ng malaki. Boom! Matapos laslasin ang makapangyarihang espada ni Yang Yiu, dalawang hiyawan ang umalangaw-ngaw. Ang una ay malubhang nasugatan sa paglaban at direktang pinatay ng espada ni Yang Yiu. Sumama sa uso ang huli at nasugatan sa balikat ng sword energy. Napasigaw siya at mabilis na tumakas. Ngunit paano siya hinayaan ni Yang Yiu na makatakas? Ang invisibility technique ay gumana ng lampas sa kanyang inaasahan. Ngayon ay nakaramdam siya ng kumpiyansa. Sa katunayan, minamaliit din niya ang sarili niyang lakas. Mula sa loob hanggang sa labas, kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang nakuha, at kung ano ang kanyang ginamit ay lahat ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong immortal. Walang problema sa pakikipaglaban sa mga antas. Naputol ang isang espada at namatay ang isa at nakatakas ang isa na hindi inaasahan. Ang inscription Daoist na anteng-anteng na muling dumaan sa kalawakan ay ang death warrant para sa pagtakas ni Daloo. Kung hindi siya nakatakas, ayos lang. Pero kung tatakas siya ng ganito, mawawala ang momentum niya. Hinabol siya ni Yang Yiu sa isang iglap, tinusok ang kanyang ulo ng isang espada, at sinunog ito hanggang sa abo gamit ang asol na Lotus Fairy Fire.
Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, 2 storage immortal artifacts ang ibinigay. Pagpatay ng mga tao at pag-agaw ng mga kayamanan ng sabay-sabay. Sa oras na ito, mas nadama niyang ang tiwala. Sa pag-iisip ng mabuti, ang kanyang kakayahan at lakas ay talagang napakahusay. Kaya lang masyado siyang nagmamalasakit sa gap in realm, at nagagalit siya at gumawa ng subconscious na paghahambing. Siya ay isang gintong immortal at ang kabilang partido ay 2, isang buong kaharian ang magkahiwalay. Nag-away na ba kayo? Ngayong naiisip niya ito, isinasabuhay niya ang daan ng Diyos. Sa mundo ng mga engkanto, sa mga salita ng espiritu ng langit at lupa, siya ay isang natatanging pag-iral, at ang kanyang panimulang punto ay mas malakas kaysa sa mga immortal. Ang kanyang cultivation realm ay talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong immortal sa mundo ng engkanto. Malaki ang kalamangan. Pagkatapos ay ibinaling ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ni Jia Lianhua. Sa kanyang mga mata, ang babaeng ito ay dapat patayin ngayon. Para sa isang piraso ng inscription na Daoist Anteng-Anteng, maaari niyang pagnakawan siya at matunten siya sa loob ng 500 taon. Ngayon ay sinusubaybayan na niya ito hanggang dito. Gaano kalaki ang puot na ito? Since the other party wants his life. Tapos hindi siya magiging malambot. Don't think na hindi ko gagawin yun dahil lang sa babae siya. Kung gusto mong mabuhay at maging mas malakas, hindi ka dapat maging mabait sa iyong mga kaaway. Mayroon lamang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaaway, hindi sa pagitan ng mga lalaki at babae. Si Jia Lianhua ay isa lamang gintong immortal. Mapapatay siya ni Yang Yiyu sa ilang segundo. Sa isang iglap, lumitaw si Yang Yiyu kung nasaan si Jia Lianhua. Sa sandaling ito, si Jia Lianhua ay nasa likod ng magaan na kalasag ng mahusay na eskrimidor. Lumapit si Yang Yiyu at inihampas ang isang espada sa sword light shield. Boom! Ang buong sword energy shield ay nanginig. Ngunit ang ikinagulat ni Yang Yiyu ay hindi kayang basagin ng kanyang espada ang sword energy shield. Si Jia Lianhua, na nasa loob, ay mapatlas sa sandaling ito. Nakita na niya dati si Yang Yiyu na kinokolekta ang Ghost Mother Flower Tears, paano niya hahayaan si Yang Yiyu na maging napaka-relax? Hayaang salakayin ng 2 nangungunang dalao si Yang Yiyu. Siyempre, hindi nakita ni Jia Lianhua ang away ni Yang Yian at Dong Yan sa unang bahagi ng Danfog, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Akala niya ay nagtago si Dong Yan, kaya hinayaan niyang salakayin ng 2 dalao si Yang Yian nang hindi nag-iisip. Sa kanyang mga mata, ang cultivation ni Yang Yian ay nasa antas pa rin ng Jinxian, at ang 2 lalaking nakapaligid sa kanya ay mga nangungunang dalao masters. Naisip niya na sapat na ang pakikitungo kay Yang Yian, ngunit hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, ang 2 dalao ay pinatay ni Yang Yian sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Natakot si Jia Lianhua. Sa isang kisap mata, inatake siya ni Yang Yian at tinadtad ang espada sa sword energy barrier ni Lolo Jian. Ang buong sword energy light shield ay nanginag sa dagandong. Sa kabutihang palad, ang hadlang na nabuo ng sword energy light shield ni Grandpa Jian ay malakas, at hindi ito nabasag ni Yang Yian. Boom! Ibinato ni Yang Yian ang isa pang espada. Ang sword energy light shield ay nanginag muli, ngunit iyon lang. Nakahinga ng maluwag si Jia Lianhua. Hanggat hindi siya lumalabas, magiging maayos siya. Sa pagtingin kay Yang Yian, siya ay nginisyon at nagmura, Yang Yian, ikaw ay maliit na magnanakaw ay may ilang mga panlilinlang, ngunit malayo ka pa rin sa pagsira sa sword energy barrier ng aking Lolo Jian. Ang aking Lolo Jian ay isang mahusay na eskrimidor ng espada na walang kamatayang daan, at nakatuntong na ng kalahating talampakan patungo sa mundong pinagmulan. Malayo pa rin ang iyong pinagmulan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay ang inscripsyong Anteng-Anteng. Pagdating ng panahon, kapag maganda ang mood ni tita, baka buong katawan ko ang maiiwan sa iyo. Kung hindi, kapag napatay ng aking Lolo Jian ang halimaw na iyon, gagawin ka ng aking tiyahin na mas masahol pa sa kamatayan. Sa oras na ito, si Jia Lianhua, ang mayabang na pinakamatandang ginang ng Xiandan Building, ay nagbabanta pa rin kay Yang Yian. Gayunpaman, ang hindi kayang panindigan niyang ay ang pananakot ng ibang tao. Lalo na nang marinig niyang sinumpa ni Jia Lianhua si Zexang bilang isang halimaw nang ibuka nito ang kanyang bibig. Agad na nagalit si Yang Yian. Siya ay nagbigay pansin sa labanan sa pagitan ni Zexang at ng mahusay na eskrimidor. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay pumasok sa isang puting mainit na estado sa oras na ito. Tila pantay-pantay sila. Matindi ang laban. Personal niyang naranasan ang lakas ni Zexang, kaya natural niyang alam kung gaano kalakas si Zexang. Ngunit sa oras na ito, ang mahusay na eskrimidor ay talagang nakipaglaban kay Zexang ng napakatagal, at walang palatandaan ng pagkatalo, na sapat na upang ipakita na ang mahusay na eskrimidor ay talagang malakas. Ito ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Yang Yian si Jia Lianhua.
Una sa lahat, gusto siyang patayin ng mayabang na babaeng ito. Dahil siya ay isang kaaway na nagnanais ng kanyang buhay, siya ay dapat patayin, kahit na ano ang kanyang pagkakakilanlan, gayunpaman, siya at si Shandanlo ay nakatakdang mamatay. Pangalawa, ang pagpatay kay Jia Lianhua sa oras na ito ay para makagambala sa mahusay na eskrimedor, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon si Zexang. Nakikinig sa sumpa ng mayabang na babaeng ito, malamig na bumantong hininga si Yang Yian at sinabing, hindi ko alam kung malakas o hindi ang dakilang eskrimedor, ngunit ikaw, babae, papatayin kita ngayon. Sa tingin mo ba talaga na kung magtatago ka sa balat ng pagong, wala akong paraan para harapin ito? Mangarap ka. Nagmura si Yang Yian, ngunit sumigaw sa kanyang puso, Hey Lian, tulungan mo ako. Pagkatapos ay napuno ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ni He Lian ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay hinawakan ni Yang Yian ang espada gamit ang dalawang kamay, itinaas ng mataas ang Dragon Slaying Sword, at hinimok ang Chen Kun internal at external na kasanayan. Ang napakalaking kapangyarihan sa loob ng Chen Kun Dao Yuan ay pumasok sa Dragon Slaying Sword, na nagpakinang ng maliwanag sa Dragon Slaying Sword na may silver light. Sa pagpapatakbo ng Chen Kun Body Tempering Technique, ang dugo sa katawan ay mabilis na umikot, at ang puso ay tumibok ng malakas. Ang dugo sa mga daluyan ng dugo ng buong katawan ay pumasok sa puso at pagkatapos ay sumabog. Sa sandaling ito, isang malabong gininto ang liwanag ang nagmula sa katawan ni Yang Yian. Ito ang kapangyarihan ng dugo, o masasabing ito ang makapangyarihan at dalisay na kapangyarihan ng laman. Sa sandaling ito, ang Dragon Slaying Sword, na mahigpit na nakahawak at nakataas, ay gumawa ng hagong. Si Yang Yian ay umungal, break it for me. Pagkatapos mag-slide pababa, nakatayo sa harap ng Sword Energy Light Shield, hindi na niya kailangang hikayatin ang Sword Energy na lumabas, at direktang ginamit ang pinaka-primitive na puwersa upang hatiin si Huashan gamit ang isang espada sa Sword Energy Light Shield. Boom! Isang malakas na tunog ang tumunog. Kotcha! Nasira kaagad ang Sword Energy Barrier ng dakilang eskrimedor. Sa oras na ito, si Jia Lianhua, na nasa loob, ay sumigaw sa takot. Hindi niya inaasahan na talagang may lakas si Yang Yian para basagin ang Sword Energy Barrier ni Lolo Lei Jian. Ito ay natakot. Alam niya ang sarili niyang lakas at hindi niya mapigilan si Yang Yian ngayon. Nang makita niya ang espada sa kamay niya, walang pag-aalinlangan niyang pinutol ito. Si Jia Lianhua ay natakot, Lolo Jian, iligtas mo ako. Iniligtas ako ni Lolo. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka mailigtas, mamatay ka. Mabangis ang mukha ni Yang Yiu at bigla niyang hinampas ng espada si Jia Lianhua. Ang lakas ng loob mo. Ang dumadagandong na boses ng dakilang eskrimedor ay nagmula sa malayo. Boom! Maglakas loob ka. Pinutol ito ni Yang Yiu gamit ang isang espada. Napasigaw si Jia Lianhua sa dagandong at tinadtad ni Yang Yiu. Chapter 1927, The Chaos Heart Reveals Its Flow. Si Jia Lianhua ay ganap na nabura ng espada ni Yang Yian. Nakita ng kabilang panig ng mahusay na eskrimedor ang eksenang ito, at ang kanyang mga mata ay naging pula sa oras na ito. Nominally siya ay lumabas ng bundok dahil si Jia Lianhua, ang munting prinsesa ng Xiandan Tower, ay kinaladkad siya rito, ngunit sa katunayan, ang may-ari ng tore na si Jia Ye, ay personal na nag-utos sa kanya na pumunta at protektahan si Jia Lianhua. Dahil natagpuan ni Jia Lianhua ang inscripsyong Daoist Talisman, at gusto rin ni Jia Ye na makuha ang kayamanang ito. Kaya sa nominal na si Jia Lianhua ang gustong makuha ito, ngunit sa katunayan ay si Jia Ye ang nakinabang. Kahit anong role ang tingnan mo, si Jia Lianhua ang syota ni Jia Ye. Sa mata ng iba, sina Jia Ye at Jia Lianhua ay lolo at apo, ngunit si Han Yang, ang dakilang eskrimedor, ay napakalinaw na ang tunay na pagkakakilanlan ni Jia Lianhua ay anak ni Jia Ye. Napakakomplikado ng relasyong ito, ngunit sa mata ni Han Yang, ang dakilang eskrimedor, ito ay normal. Mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, namatay ang anak ni Jia Ye sa Qijin Rebellion, ibig sabihin, gustong makuha ni Jia Ye ang formula ng tableta at Qinglian Fairy Fire mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Qijin Xianren. Anyway, namatay ang anak ni Jia Ye that time, at simula noon sa Xiandan Tower ito ay tinawag na Qijin Rebellion. Namatay ang kanyang anak, ngunit ang kanyang manugang ay nabubuhay pa. Si Jia Ye ay isang taong malabag. Bilang resulta, ipinanganak si Jia Lianhua. Siyempre, kilalang tao rin si Jia Ye sa Xiandan City. Kailangan pa niyang iligtas ang mukha. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Jia Lianhua, sinabi niyang apo niya ito. Alam ito ng nangungunang pamunuan ng Xiandan Building. Hindi ito nakakagulat sa mundo ng mga engkanto. Ang pangunahing punto ay mahal na mahal ni Jia Ye si Jia Lianhua. Siya talaga ang apple of his eye. Binigay niya ang lahat ng gusto niya.
Sa pagkakataong ito, gustong agawin ni Jia Lianhua ang inskripsyong anteng-anteng mula kay Yang Yian. Matapos malaman ang balita, direktang pinaalis siya ni Jia Ye, ang dakilang eskrimedor, mula sa mga bundok upang protektahan ang kaligtasan ni Jia Lianhua at agawin ang inskripsyong anteng-anteng. Ano? Tungkol ngayon. Namatay si Jia Lianhua, at si Han Yang, ang dakilang eskrimedor, ay nagsimulang pawisan ng malamig. Ang kanyang buhay ay iniligtas ni Jia Ye, at lahat ay ibinigay ni Jia Ye. Siya ang amo at alipin ni Jia Ye. Siyempre, mas malapit ang relasyon ng dalawa kaysa dito. Hindi siya itinuring ni Jia Ye bilang isang lingkod. Mas madalas, para silang mabubuting kaibigan at kapatid. Kung si Jia Lianhua ay apo o anak na babae ni Jia Ye, siya, si Han Yang, ay nagmamasid sa kanyang paglaki. Ngayon, si Jia Lianhua ay pinatay ni Yang Yiyo. Malapit nang sumabog si Han Yang. Walang paraan para ipaliwanag kay Jia Ye. Kinailangang patayin si Yang Yiyo. Sa sitwasyong ito, ang isip ni Han Yang ay nabalisa, at ang kanyang puso ay napuno ng galit sa isang iglap. Dumating na ang pagkakataon ni Zhu Xiang. Ilang segundo lang ang tunggalian sa pagitan ng mga master. At pinatay ni Yang Yiyo si Jia Lianhua sa sandaling ito, para guluhin ang puso ng Dao ng dakilang eskrimedor at lumikha ng pagkakataon para kay Zhu Xiang. Sa katunayan, nang makita si Jia Lianhua na pinagdurog-durog ng espada ni Yang Yiyo, ang isipan ng dakilang eskrimedor na si Han Yang ay nabalisa at nahati siya saglit. Ito ay katumbas ng isang kapintasan. Ang kapintasang ito ay nahuli ni Zhu Xiang, at sa isang iglap, tinamaan niya ng buntot ng dragon ang mahusay na eskrimedor. Bang! Puff! Sa dagandong at dumura ng dugo, si Han Yang ng dakilang eskrimedor ay hinampos ng buntot ng dragon ni Zhu Xiang at lumipad palabas. Ang direksyon na kanyang nilipad palabas ay eksakto kung saan naroon ang puno ng Ghost Mother Demon Tree. Mula sa simula hanggang sa pagpasok sa maliit na espasyong ito, sina Yang Yiyo at Zhek Xiangman, o Dongyan at iba pa, lahat sila ay likas na umiwas sa pangunahing puno ng Ghost Mother Demon Tree at hindi lumapit dito. Bilang mga immortal, lahat sila ay may malakas na pakiramdam ng krisis, at lahat ay likas na umiwas sa Ghost Mother Demon Tree. Kahit na ang labanan ay medyo nasa gilid ng espasyong ito. Tinamaan ni Zhek Xiang ang buntot ng dragon, at sa pagkakataong ito ay nahuli niya ang kapintasan ng mahusay na eskrimedor na si Han Yang nang hindi isinasaalang-alang kung saang direksyon siya tatamaan. Masasabing ito ay isang hindi sinasadyang hakbang. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-ataking ito ay direktang hihila sa dakilang eskrimedor na si Han Yang at tatama sa kanya ng malakas sa pangunahing puno ng Ghost Mother Demon Tree. Boom! Pagkatapos ng mahinang tunog, ang dakilang eskrimedor na si Han Yang ay nagsuka ng dugo at nag-spray nito sa Ghost Mother Demon Tree. Sa panahong ito nagkaroon ng malaking pagbabago sa larangan. Boom! Ang espasyo sa loob ng isang radius na 1 kilometro ay nagsimulang manginig. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang langit at ang lupa ay nanginginig. Ang eksenang ito ay medyo masama kay Yang Yiyo. Nasaksihan niya sa sarili niyang mga mata na nang ang dakilang eskrimedor na si Han Yang ay dumura ng isang subo ng dugo sa Ghost Mother Demon Tree, malinaw niyang nakita ang mga daluyan ng dugo sa pangunahing puno ng kahoy na naglalabas ng madugong kinang. Ang dugong inilabas ng mahusay na eskrimedor na si Han Yang ay hinigop ng Ghost Mother Demon Beast. Kasabay nito, isang mas nakakatakot na eksena ang naganap. Ang Ghost Mother Demon Tree ay sumabog na may madugong halo, at ang mga daluyan ng dugo sa puno ng kahoy ay nabuhay at mabilis na pumulupot sa mahusay na eskrimedor na si Han Yang. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ni Zhu Xiang, si Han, na nasa tuktok ng Dalao Yuanmang, ay hindi pushover. Nang maramdaman niya ang paglaki ng mga daluyan ng dugo mula sa Ghost Mother Demon Tree at bumabalot sa kanya, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at siya ay umungal, kasama ang sinaunang espada sa kanyang kamay na kumikinang ng maliwanag. Masamang hayop, break. Sa isang dagandong, inilabas ni Han Yang ang isang malakas na enerhiya ng espada. Pinutol niya ang isang makapal na daluyan ng dugo na gumugulong palapit sa kanya. Boom! Sa isang malaking dagandong, pinutol ni Han Yang ang mga daluyan ng dugo ng Ghost Mother Demon Tree. Damn human, kakainin na kita. Sa sandaling ito, yumanig ang matayog na puno, at talagang namamaos ang boses nito, napakababa, ngunit mahirap matukoy kung boses ito ng lalaki o babae. Zhu Xiang, halika dito. Nagmamadaling sumigaw si Yang Yiyo kay Zhu Xiang. Nakita niyang may mali, dahil ang dugo at marahas na epekto ng mahusay na eskrimedor na si Han Yang ay gumising sa Ghost Mother Demon Tree mula sa pagkakatulog nito. Bagaman sa alaala ni Dong Yan, ang pagkakatulog ng Ghost Mother Demon Tree ay kailangang gisingin ng Ghost Mother Flower Tears, ngunit iyon ay dahil gusto ni Dong Yan na balangkasin ang puso ng Ghost Mother Demon Tree, ngunit hindi niya sinabi na hindi ito maaaring gisingin sa ibang paraan. Hanggat ang isang buhay na nilalang ay binombo sa kanyang pagkakatulog, ito ay natural na magi gising.
Gayunpaman, ang pamamaraan ni Dong Yan ay ang paggamit ng Ghost Mother Flower Tears para buksan ng Ghost Mother Demon Tree ang puso ng puno habang ito ay natutulog, upang mahukay niya ang puso ng puno. Ito ang pinaka-banayad at ligtas na paraan. Ngunit ngayon ay nagising siya sa pagkakabangga. Ang puno ng demonyong ito ay sumisipsip ng dugo, na tila lubhang mapanganib, kaya dali-dali niyang tinawag si Zhu Xiang. Sa susunod na sandali, si Zhu Xiang ay naging isang tao at lumipad sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, nakatayo ang dalawa sa malayo, pinapanood ang eksena. Gayunpaman, bagamat pinutol ng mahusay na eskrimidor na si Hanyang ang isang makapal na daluyan ng dugo ng Ghost Mother Demon Tree gamit ang isang espada, tila hindi nito sinaktan ang Ghost Mother Demon Tree, ngunit lalo pang nagalit ang Ghost Mother Demon Tree. Whoosh whoosh whoosh. Siyam na daluyan ng dugo na kasing kapal ng tubig na bakal at daan-daang metro ang haba ang lumipad palabas mula sa pangunahing puno ng Ghost Mother Demon Tree, na ang bawat isa ay pula. Sa susunod na sandali, inatake nilang lahat ang dakilang eskrimidor na si Hanyang. Umuungol whoosh. Sunod-sunod na ungol. Si Yang Yiyo at Zhu Xiang ay medyo natakot. Dahil nakakita sila ng siyam na makapal na daluyan ng dugo sa ulo, na may mabangis na mukha na katulad ng mukha ng tao, at nagpakawala ng nakakagulat na dagandong. Sa oras na ito, bumulong si Yang Yiyo sa kanyang sarili, ito. Siyam. Isa itong punong demonyo na may higit sa 9,000 taong gulang, malapit sa 10,000 taon, natatakot akong magkakaroon ng malaking problema. Iniisip ang kanyang paghahanap ng kaluluwa sa alaala ni Dong Yan, ayon sa mga talaan na nakolekta ni Dong Yan, ang puno ng Ghost Mother na demonyo ay nagpapalaki ng daluyan ng dugo kada 1,000 taon. Ngayon ay mayroong siyam na mga daluyan ng dugo, na katumbas ng 9,000 taon ng paglilinang. Kung may kulang isa, ito ay magiging isang 10,000 taong demonyo. Nakakatakot ang ganyang demonyo. Sa sandaling ito, siya at si Zexang ay tumabi at nanunood ng may kaunting palpitations. Ungol, dagandong, dagandong. Thousand Swords Crazy Sand. Sa isang iglap, ang dakilang eskrimidor na si Hanyang at ang Ghost Mother Rat Demon ay magkasamang lumalaban. Ang sword energy ay tumatawid sa field, at naramdaman ni Yang Yiyo ang talas ng sword energy mula sa malayo. Bumulong siya sa kanyang puso, ang dakilang eskrimidor na ito ay talagang makapangyarihan. Ngunit tila mas mabangis ang puno ng Ghost Mother Demon Tree. Sinalakay ng siyam na daluyan ng dugo ng puno ng demonyo na tulad ng sawa ang dakilang eskrimidor mula sa lahat ng direksyon, at ang dakilang eskrimidor ay umungal ng may lakas ng espada, at saglit na hiniranggan niya talaga ang siyam na daluyan ng dugo ng puno ng Ghost Mother Demon Tree. To be precise, parang mga blood vessel lang. Sa sandaling ito, dapat sabihin na ito ay ang malakas na likas na pag-atake ng puno ng Ghost Mother Demon. Ang sitwasyon sa bukid ay nahulog sa isang pagkapatas. Sa oras na ito, nagbago ang mukha ni Zexang at nagsabi, maghanda para sa pagtatanggol, ang Ghost Mother Demon Tree, tila may backup na plano. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Zexang, medyo nalilito. Sa kanyang mga mata, ang dakilang eskrimidor at ang Ghost Mother Demon Tree ay nasa isang pagkapatas, at tila walang magagawa sa isa. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Zexang na may panganib sa oras na ito. Bagamat wala siyang makita, pinili pa rin niyang maniwala kay Zexang. Sa susunod na sandali, pinaandar niya ang kanyang magic power fairy clothes sa buong katawan niya para maghanda sa depensa at maging alerto sa paligid. At handa pa rin si Zexang sa oras na ito. Boom! Sa isang dagandong, ang gininto ang liwanag kung saan naruroon ang dakilang eskrimidor ay nagniningning, ngunit niyanig nito ang mga daluyan ng dugo ng siyam na puno ng maltong ina ng demonyo na kumugkob sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang siyam na daluyan ng dugo ng Ghost Mother Demon Tree ay biglang umatras at bumalik sa orihinal nitong anyo. Pagkatapos ay biglang yumanig ang buong lupa, at sina Yang Yiyan at Zexang ay parehong hindi nakatitig sa kanilang mga paa, na parang may malaking nilalang nalilito sa ilalim ng lupa. Kabanata 1928, 10,000 taon na demonyo. Sa marahas na lindol, gamulong ang lupa. Boom boom boom. Gamulong ang lupa. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang mga ulo ng tao sa bitek na lupa. Hindi, upang maging tumpak, mga ulo ng puno. Una, lumitaw ang mga sanga, na sinundan ng malalaking ulo, pulang dugo na ulo, na mga puno. Ang punong demonyo ay naging isang espiritu. Nag-drill ito mula sa lupa na may dagandong ng lupa. Mga taong puno ng 9 na metro ang taas, o mga punong kahoy na may hitsura ng tao. Isa-isa silang nag-drill out mula sa ilalim ng lupa. Ang unang bagay na naisip ni Yang Yiyan sa kanyang isipan ay ang clone ng Ghost Mother Demon Tree. Dahil sinabi ni Dong Yan Lao Wusheng na may mga clone ang Ghost Mother Demon Tree. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yiyan at nakita ang isa, dalawa. 6 na punong tao ang nag-drill sa lupa, at pagkatapos ay nagpatuloy. Boom! 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 3 tao pang puno ng kahoy ang sunod-sunod na lumitaw.
Sa oras na ito, lumitaw ang 9 na tao sa paligid ng pangunahing puno. Ang 9 na tao sa puno ay naglalarawan sa 9 na clone. Ang Ghost Mother Demon Tree ay mga 9,000 taong gulang. Buti na lang at hindi yung 10 clone ang lumabas. Kung mayroon talagang 10 clone, ito ay magiging isang malaking eksena, at ito ay magiging isang mahusay na demonyo ng 10,000 taon. Nang iniisip ito ni Yang Yian sa kanyang puso, may nakita siyang mali. Matapos lumitaw ang malalaking punong tao, pinalibutan lang nila ang mahusay na eskrimedor na si Hanyang at hindi naglunsad ng pag-atake. Sa sandaling ito, ang dakilang eskrimedor na si Hanyang ay tila hindi nagsamantala noon. Humihingal siya na may hawak na sinaunang espada sa kanyang kamay, alerto. Kakaiba, ang Ghost Mother Demon Tree ay tila nasa ganoong estado ng galit. Ang 9 na 3-man clone ang inilabas ng sabay-sabay, ngunit naramdaman ni Yang Yian na may mali pa rin. Dahil mayroon pa ring panganib sa damdamin ng puso, ang hindi kilalang panganib ay umiiral pa rin, at mas lalo pang nakaramdam ng kakilakilabot si Yang Yian. Parang isang bagay na talagang umiral sa kadiliman ay malapit ng lalabas, ngunit hindi pa ito lumilitaw. Ngunit ngayon ang sitwasyon sa bukid ay malinaw sa isang sulyap, at dapat na walang buhay na nilalang. Matapos magwala ang puno ng Ghost Mother Demon Tree, nag-transform ito sa 9 na clone, at ngayon ay nakalabas na silang lahat, ngunit naramdaman na lang niya na may malaking panganib pa rin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong niya si Zexang sa tabi niya, Zexang, may nararamdaman ka bang panganib? Nang marinig ang tanong ni Yang Yiyo, seryosong tumanggaw si Zexang at sinabing, ako. Nararamdaman ko rin ito, na parang may malaking panganib sa kadiliman, o dahan-daang lumalapit sa atin. Meron ka rin. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo. Kung siya lang ang may ganoong pakiramdam, masasabing ilusyon iyon, ngunit ngayong sinabi rin ni Zexang, hindi iyon ilusyon, ngunit talagang may malaking panganib. Anong nangyayari? Bulong ni Yang Yiyo sa sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking pagbabago ang naganap muli sa field, at sa susunod na sandali ay nakumpirma ang panganib na naramdaman nila ni Zexang. Sa sandaling ito, hindi ang mga pagbabagong naganap sa ilalim ng lupa, ni walang anumang marahas na lindol, ngunit ang puno ng Ghost Mother Demon Tree ay biglang kuminang ng dugo. Damn human, kakainin kita, roar. Iyon pa rin ang boses na hindi matukoy ang pagkakaiba ng lalaki at babae, na may paos na boses. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo at Zexang na ang buong Ghost Mother Demon Tree ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang langit sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang nagdilim, at ang isang maliit na espasyo ay naging kulay abo. Matapos ang liwanag ng Ghost Mother Demon Tree ay lumiwanag ng maliwanag, ito ay naging isang malaking puno na mukhang transparent. Ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa nakaraang 9 na punong lalaki. Isang malakristal na punong lalaki na humigit kumulang daan-daang metro ang taas at mahigit 10 metro ang diametro, na may mga daluyan ng dugo na malinaw na nakikita sa loob, ganap na nasa anyo ng tao. Dalawang malalaking mata ang nakasabit ng nakabaligtad sa kalangitan, tulad ng 2 araw na pulang dugo. Ang malabundok na demonyong enerhiya ay bumalot sa mundo, na nagparamdam kay Yang Yiyo ng malakas na tibok ng kanyang puso. Alam niyang ito ay lubhang mapanganib na senyales. 10. Isang 10,000 taong gulang na halimaw. Tiningnan ni Yang Yiyo ang malaking punong lalaki, o ang Ghost Mother Monster Tree, na tumakip sa langit at araw, at bumulong sa sarili. Nagkamali si Dong Yan. Sa alaala ni Dong Yan, ang Ghost Mother Monster Tree ay 9,000 taong gulang. Ngunit ngayon ay idinagdag na ito sa 10 kakilala ng orihinal na katawan. Ito ay dapat na isang karaniwang 10,000 taong gulang na halimaw. Sa oras na ito, kahit si Zexang ay hindi napigil ang sabihin, pakiramdam ko ito ay lubhang mapanganib, kailangan nating maghanap ng paraan upang makatakas. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ni Zexang at mapait na ngumiti, ang susi ay tila hindi na tayo makakatakas ngayon. May mga hadlang sa paligid ngayon, kakaiba kung makalabas sila. Ngunit kailangan nating subukan. Okay, tingnan natin kung masisira natin ang harang dito. Sabi ni Yang Yiyo kay Zexang. Matapos magkasundo ang dalawa, pumunta sila para bambahin ang harang, ngunit ang resulta ay tulad ng inaasahan ni Yang Yiyo, imposibleng maalog ito. Ang hadlang ay puno ng punong Teng, at ito ang kakaibang Yin Lei Teng noon. Kung hindi dahil sa Yuan Modan na inihanda ni Dong Yan, sila ni Zexang ay hahabulin at bugbugin ng mga baging. Wala nang pag-asang makalabas ngayon, kaya ibang paraan na lang ang naiisip nila. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ay hindi nagbigay sa kanila ng oras at pagkakataong makapag-isip ng paraan. Dahil sa oras na ito nalaman ni Yang Yiyo na ang Ghost Mother Demon Tree ay lumipat. Ang unang nagdusa ay ang mahusay na eskrimedor na si Hanyang, at ang matandang lalaki ay agad na kinubkob ng 9 na mas maliliit na tao sa puno.
Ang mga kamay at paa ng mga punong ito ay naging mga sawa at nagkaisa na parang mga sawa, ganap na tinakpan ng dakilang Eskremedor, at nakikipaglaban. Sa katunayan, napakalaki nito, at nakakatuwang panoorin. Sa sandaling sila ay nagkita, ang dakilang Eskremedor ay ganap na nakasalikop at hinabi sa isang lambat ng malalaking baging, at natatakpan ito at hindi makita ang kanyang anyo. Gayunpaman, naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng espada na nagmumula rito. Bagamat hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa loob, may isip ni Yang Yiyo na ito ay lubhang kalunos-lunos. Gayunpaman, ang mahusay na Eskremedor na ito ay napakalakas din. Sa ilalim ng pagkubkob ng 9 na taong puno, siya ay lumaban ng husto. Sa ilalim ng pagsabog ng lakas ng espada, ang mga braso ng mga taong puno ay nabali sa pulgada, at napilitan siyang kumawala muli. Nakita ni Yang Yiyo ang dugo sa mga sulok ng bibig ng dakilang Eskremedor, at inakala niyang nakaranas siya ng maraming pinsala. Sa oras na ito, ang pangunahing katawan ng puno na binago ng Ghost Mother Demon Tree ay gumalaw. Dam! Sa isang dagandong, isang malakristal na baging, napakanipis at manipis na parang letigo, direktang hinampas sa dakilang Eskremedor. Kotsa! Sa lakas ng kulog. Ang mukha ng mahusay na Eskremedor ay nagbago ng husto, at siya ay umungal, baliin ang espada ng pagkalipol, nakaharap. Ang malakidlat na letigo ng Ghost Mother Tree Demon, naramdaman ng dakilang Eskremedor ang panganib at nilaslas ng espada. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan ang kapangyarihan ng makapangyarihang mga batas ng langit at lupa. Napabuntong hininga siya na ang espadang ito ay makapangyarihan, iniisip kung kakayanin niya ito kung haharapin niya ang gayong espada. Hindi nagtagal, sumiklab ang pag-atake ng magkabilang panig. Boom! Pakiramdam ko ay nanginginig ang maliit na espasyong ito sa sandaling ito, na parabang ito ay guguho. Inaasahan ni Yang Yiyan na ang banggaan sa pagitan ng Ghost Mother Demon Tree at ng Great Swordsman ay masira ang harang dito, at pagkatapos ay makakatakas siya ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, ito ay isang ilusyon lamang. Kasi, pagkatapos ng banggaan na ito, ang espada ng dakilang Eskremedor ay hindi nagpatinag sa isang baging ng Ghost Mother Demon Tree. Alam din ni Yang Yiyan na ang baging sa Ghost Mother Demon Tree ay dapat na pambihira. Tama na. Ang sumunod na nangyari ay katulad ng inaasahan. Ang espada ng dakilang swordsman na si Hanyang ay hindi lamang nagpatinag sa maliit na mahabang letigo ng Ghost Mother Demon Tree, ngunit hinampas ng letigo. Ang kalunos-lunos na sigaw ay nagpapahiwatig na ang dakilang Eskremedor ay nagdusa ng malaking pagkawala at malubhang na sugatan. Ang pag-atake ng Ghost Mother Demon Tree ay talagang mas malakas kaysa sa clone. Isang hampas lang ay direktang naalis ang mahusay na Eskremedor na si Hanyang. Sa susunod na sandali, ang 9 na clone ay naging mga baging, at sa isang iglap ay nakulong ang dakilang Eskremedor na si Hanyang na lumilipad pabalik. Hindi mabilang na mga baging ang bumalot sa dakilang Eskremedor, dahilan para hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, natakot sina Yang Yiyo at Zhu Ziyang. Ang dalawa sa kanila ay 8 o 900 metro ang layo mula sa larangan ng digmaan, ganap na nasa gilid. Nang makitang hinarap ni Yang Yiyo ang dakilang Eskremedor na si Hanyang, hindi natuwa si Yang Yiyo dahil may kaaway na hinarap, ngunit nabahala. Dahil kaharap niya ngayon ang isang 10,000 taong gulang na puno ng demonyo. Ito ay talagang hindi isang biro. Siya ay alerto at nakabantay. Sa takot na ang matandang demonyo ay tumutok sa kanya at kay Zhu Ziyang sa susunod na sandali. Sa isang tiyak na sandali, biglang itinulak ni Zhu Ziyang si Yang Yiyo at sumigaw, "Mag-ingat!" Boom! Si Yang Yiyo ay itinulak ni Zhu Ziyang palayo at nakita ang isang mahabang letigo na humahampas sa kanya. Ikanaway ni Zhu Ziyang ang kanyang kamay para pigilan, ngunit nagkaroon ng dagandong. Hindi niya ito napigilan, at ang buong tao ay umatras at nagbitaw ng mahinang daing. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo sa kanyang puso, ang dapat sana ay dumating sa wakas. Noong una ay naisip niya na kung hindi niya i-provoke ang Ghost Mother Demon Tree, hindi ito aatake sa kanilang dalawa, ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na masyado siyang nag-iisip. Siya at si Zexang ay nasa teritoryo na ng Ghost Mother Demon Tree. Sa Ghost Mother Demon Tree, magkaaway sila. Matapos igapos ang dakilang Eskremedor, tumalikod na ito sa kanya at kay Zexang. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay kumislap, at si Yang Yiyo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa ibabaw. Sa sandaling ito, si Zexang ay hinampas ng 2 manipis na baging, ngunit nakayanan pa rin niya. May sumipol din sa likuran niya, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang kristal na baging na may kidlat na papalapit sa kanya ng may matinding lakas. Kabanata 1929 na nagtipon ang mga puwersa sa dilim. Biglang nagbago ang eksena. Ang pag-atake ng Ghost Mother Demon Tree ay walang pinipili. Hindi mahalaga kung sino ang sa sandaling ito. Anyway, sina Yang Yiyo at Zexang ay inatake din ng Ghost Mother Demon Tree pagkatapos na tanggayin ng Great Swordsman.
At ito ay napakalakas. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang espada at pinutol ang mga baging na humahampas sa kanya. Boom! Ang espadang ito ay tumayo, nanginginig ang braso ni Yang Yiyo na namamanhid. Ang kristal na baging ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga nakaraang Yinlei Vines, at sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Ngayon ay umaatake sa kanila ang mga baging ng Ghost Mother Demon Tree. Ang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Isang mahabang sipol ang tumunog, at lumingon si Yang Yiyo at nakitang si Zexang ang nagbago. Sa ilalim ng pag-atake ng katawan ng Ghost Mother Demon Tree, hindi napigilan ni Zexang, at mas maipapakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng katawan. Sa kabilang panig, tumingin si Yang Yiyo at nakita na ang dakilang eskrimedor na si Hanyang ay ganap na napigilan ng siyam na mga clone ng puno ng demonyo sa mga baging. Matapos siyang harapin ng kanyang espada, yumuko lang si Teng Chao at gumulong muli sa kanya. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyan ang ilang tunog ng paglusob sa hangin. Hindi bababa sa 12-12 ng mga ito ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang isa o dalawa ay magiging mahirap, ngunit ngayon ay mayroon ng higit sa 10. Agad namang nabigla si Yang Yiyan. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso, ibig sabihin ay mas malaki ang panganib. Walang pagpipilian para kay Yang Yiyan sa oras na ito. Ang tanging nagawa niya ay kumagat ng bala at lumaban. Bukod dito, sa pagharap sa pag-atake ng punong demonyo, nadama niya na ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, at ang invisibility technique at ang inscription anteng-anteng ay maaaring hindi gumana. Kung tutuusin, kaharap niya ang isang punong demonyo na nasa loob ng libu-libong taon, hindi isang buhay na nilalang na may laman at dugo. Ngunit hindi mahalaga kung ito ay gumana o hindi, maaari lamang itong subukan ni Yang Yiyan sa oras na ito. Kung hindi, siya hindi lang makapaghintay na matalo, tama ba? Matapos ay activate ang inscription anteng-anteng at ang invisibility technique, nawala siya sa lugar sa susunod na segundo, dumikit sa lupa at ang puwang upang magtago sa malayo. Ngunit nalaman niyang minamaliit pa rin niya ang 10,000 taong gulang na halimaw na ito. Pinagsamang ginamit ni Yang Yiyo ang invisibility at ang space power ng inscription talisman, nakatumbas ng paglalakbay sa kalawakan, ngunit hindi pa rin niya ito naiwasan. Ang susi ay mayroong isang malaking kawalan. Ang kakayahan sa paglalakbay sa kalawakan na naiintindihan niya ngayon mula sa inscription anteng-anteng ay 10 metro lamang. Siya, hindi makatakas sa malayo. Pagkalabas pa lang niya, hinampos siya ng baging sa mukha. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para umiwas at napahampas sa kanyang katawan. Bang! Array! Sumigaw si Yang Yiyo, at ang kanyang malakas na katawan sa damit ng mga engkanto ay parang nabali ang ilang buto sa suntok na ito. Ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali sa isang iglap. Ang mas ikinasindak pa niya ay bago siya lumapag ay humigpit ang katawan niya ngunit sa isang iglap ay natali siya ng baging at nabigti ng patiwarik. Tapos na ito. Umiyak si Yang Yiyo sa kanyang puso. Walang paraan. Masyadong makapangyarihan ang matandang puno ng demonyo. Wala talagang paraan para lumaban. Walang ganap na paraan para gawin ito. Matapos matalyan ng mga baging, agad na ginamit ni Yang Yiyan ang lahat ng kanyang lakas upang subukang kumawala, ngunit sino ang nakakaalam na magiging ayos lang kung hindi siya gagamit ng anumang puwersa, ngunit ito ay humigpit, at hindi siya makahinga. At sa oras na ito, maraming napakakapal na baging ang gumulong sa kanya, tulad ng pagbitaw sa mahusay na eskrimedor na si Hanyang, at agad siyang binalot na parang dumpling. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyan ang buong katawan ni Zexang na nagniningning ng puting liwanag, ang kanyang mga kaliskis at ron ay kumikislap, at ang sungay sa kanyang ulo ay napapalibutan ng kidlat. Siya ay mukhang galit na galit, at ang mga baging ay nakipag-away kay Zexang, ngunit hindi niya siya pinabagsak. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan, maaaring hindi makatagal si Zexang. Siya, kinailangan pa niyang maghanap ng paraan sa kanyang sarili, kung hindi ay lubhang mapanganib na magpatuloy sa ganito. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ng 10,000 taong gulang na halimaw na ito. Imposibleng makawala sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng kanyang katawan ng mag-isa. Kinailangan niyang umasa sa ibang paraan. Nang iniisip ni Yang Yiyan ang mga bagay na ito sa kanyang isipan, bigla niyang nalaman na ang kanyang katawan ay hinihila pasulong, at halos sa paghinga, nasa loob siya ng 10 metro mula sa katawan ng puno ng Ghost Mother Demon Tree. Sa oras na ito, ang Ghost Mother Demon ay naging isang higanti, ngunit ito ay mukhang puno pa rin. Tiningnan niyang mabuti at nakitang nauna na sa kanya ang Great Sword Master na si Hanyang, o hinayla sa harap ng Ghost Mother Demon Tree ng mga baging. Upang maging tumpak, sa sandaling ito, pareho silang ibinagsak sa hangin, sa gitna mismo ng Ghost Mother Demon Tree nang ito ay naging anyo ng tao. Sa oras na ito, ang Great Sword Master na si Hanyang ay malapit na sa puso ng Ghost Mother Demon Tree.
Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang isang madugong puyo ng tubig na biglang lumitaw sa puso ng Ghost Mother Demon Tree. Parang gusto nitong lumunin ng tao. Oo nga, isang namamaos na boses ang nagmula sa madugong butas ng puno, hamak na tao, sakripisyo sa akin, hahaha. Isang napaka hindi kas-iya siyang tawa ang tumunog. Ngunit pinatayo nito ang balahibo ni Yang Yiyo. Ang matandang halimaw na ito ay gustong kumain ng mga tao. Kung titingnan ng dagwang puyo ng tubig na umiikot sa kanyang puso, hindi ito dapat maging simple. Naalala rin niya na binanggit ni Dong Yan, ang matandang immortal, sa kanyang alaala na gusto niyang hukayin ang puso ng Ghost Mother Demon Tree. Nang makita ang eksenang ito, naisip ni Yang Yiyo na ang vortex na umiikot sa puso ng Ghost Mother Demon Tree ay maaaring may isa pang lihim. Maaari itong lumamon ng mga tao, at ito ay dapat na ang lugar kung saan ang puso ng puno ay. Ngunit ito ay malinaw na hindi simple. Sa oras na ito, siya ay talagang balisa. Malinaw na ang dakilang eskrimador na si Hanyang ang magiging unang sakripisyo ng Ghost Mother Demon Tree. At siya ang magiging pangalawa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung siya ay lamunin ng matandang halimaw na ito mula sa puyo ng tubig sa kanyang puso, si Yang Yiyo ay may napakasamang premonition. Mag-isip ng paraan. Bilasan mo. Mabilis na nag-iisip ng paraan ang isip ni Yang Yiyo. Hindi siya maaaring lamunin ng isang matandang puno ng demonyo. Siya, kinailangang mabilis na makalaya mula sa puno ng ubas ng tubig. Alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng brute force. Ang mahusay na eskrimador na si Hanyang ay hindi makawala kahit na pagkatapos kunin si Zhang Heng, na nangangahulugan na kahit na ang pinakamalakas na brute force ay walang silbi. Mabilis siyang nag-isip. Sa isang putok, ang dakilang eskrimador na si Hanyang ay kinaladkad sa madugong puyo ng tubig. Sa sumunod na sandali, isang malungkot na sigaw ang narinig. Napatayo ang balahibo ni Yang Yiyo nang marinig ito. Ano ang dapat kong gawin? Balisa ako. Maya-maya, hindi na maririnig ang mga hiyawan. Alam ni Yang Yiyo nang hindi iniisip na ang dakilang eskrimador na si Hanyang ay tapos na at naasimilasyon ng puno ng Ghost Mother Demon Tree. At naramdaman din ni Yang Yiyo na tila dumarami ang hininga nitong puno ng demonyo. Kaya alam niya na ang puno ng demonyong ito ay nag-asimilasyon sa mahusay na eskrimador na si Hanyang at pinalaki ang kanyang sariling paglilinang. Ito ay masyadong kakilakilabot. Hindi ko akalain na ang puno ng demonyong ito ay may kakayahan din na sumipsip ng kultibasyon ng ibang tao para mapahusay ang sariling paglilinang. Isa talaga itong puno ng demonyo. Anak, buhayin ang Azure Lotus Immortal Fire. Ano pa ang hinihintay mo? Naghihintay ka bang maasimilasyon ng puno ng demonyo? Sa sandaling ito, ang tinig ng espiritu ng langit at lupa ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Oo, paano ko makakalimutan ang Azure Lotus Immortal Fire? Natigilan si Yang Yiyo at nag-react, kung mas naguguluhan ako, mas nalilito ako. Pero masusunog kaya ng Azure Lotus Immortal Fire itong puno ng demonyo. Isa itong 10,000 taong gulang na puno ng demonyo. Tinanong ni Yang Yiyo ang espiritu ng langit at lupa. Subukan mo lang at malalaman mo. Ang Azure Lotus Immortal Fire sa iyo ay maganda sa mundo ng mga engkanto. At kahit na ang demonyong puno ay isang 10,000 taong gulang na demonyo, ano ang magagawa nito? Huwag kalimutan na ang kanyang katawan ay naging kahoy sa mahabang panahon. Paanong ang kahoy ay hindi matatakot sa apoy? Siyempre, ang ordinaryong walang kamatayang apoy ay tiyak na walang silbi sa kanyang punong wayway. Isip. Sige, susubukan ko muna. Sa katunayan, hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang Azure Lotus Immortal Fire. Hindi niya alam kung maaari itong gumana sa mga baging ng Ghost Mother Demon Tree. Kung tutusin, malakas talaga itong matandang puno ng demonyo. Agad na na-activate ni Yang Yiyan ang Azure Lotus Immortal Fire. Gayunpaman, nang i-activate na ni Yang Yiyan ang Azure Lotus Immortal Fire, biglang nanginig ang buong espasyo. Pagkatapos ng isang mapurol. Boom! Dalawang grupo ng mga tao ang lumabas sa field ng sabay. Mukhang sumugod sila sa labas. May kakilala si Yang Yiyan sa loob. Ang Golden Turtle Immortal ang nakipagpalitan ng immortal na table task sa kanya sa Refining Immortal Alliance. Ang kanyang mas mababa sa 1 metrong taas ay lubhang kakaiba, at si Yang Yiyan ay labis na humanga. Sa likod ng Golden Turtle Immortal, mayroong 4 na taong nakasuot, na mukhang mga tagasunod ng Golden Turtle Immortal. Ang iba pang grupo ng mga tao ay isang babaeng nakasuot ng pulang damit na may belo sa mukha, kasama ang 2 matandang babae, isang itim at isang puti. Ang huli ay natural na si Jing Ken mula sa Fire Cloud Pavilion. Sa oras na ito, sumugod sila sa hadlang. Ang hadlang ng Ghost Mother Demon Tree ay madaling pasukin, ngunit mahirap umalis. Nasa labas na ang 2 grupo ng mga tao at hindi pa nakapasok, naghihintay kung ano ang mangyayari. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Yang Yiyan at ang iba pa ay hindi gumalaw, kaya ang Golden Turtle Immortal ay sumugod.
Nang malaman ni Jing Ken at ng dalawang matandang babae na ang Golden Turtle Immortal ay nagdala ng mga tao, sumunod silang mabuti. Ngayon ang lahat ng puwersa sa dilim ay dumating na. Nakita ni Yang Yiyo ang Golden Turtle Immortal, at natural na nakita ng Golden Turtle Immortal si Yang Yiyo na nakabaligtad sa hangin. Matapos magtinginan ang dalawa, unang nagsalita ang Golden Turtle Immortal, "Brother Yang, nandito ako para iligtas ka." Kabanata 1930 Takot sa apoy. Mabuti na lang na lumitaw ang Golden Turtle Immortal sa oras na ito at sinabing ililigtas niya ang mga tao, ngunit alerto si Yang Yiyan. Masyado siyang nagdusa, kaya natural na hindi siya makapaniwala sa sinabi ng Golden Turtle Immortal sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pakikipagkaibigan sa Golden Turtle Immortal. Ito ay isang transaksyon lamang. Bakit niya siya ililigtas? Lalo na sa panahong ito. At bakit pumunta dito ang Golden Turtle Immortal? Ano ang kanyang intensyon? Hindi kaya dumating talaga siya para iligtas ang sarili niya. Hindi maniniwala si Yang Yiyan kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Kaya't nang harapin ang mga salita ng Golden Turtle Immortal, hindi tumugon si Yang Yiyan. Alam niya na ang Golden Turtle Immortal ay miyembro ng Immortal Alliance, at may espesyal na status sa Immortal Pill City. Isa rin siya sa mga pangunahing puwersa. Ngayon, maraming malalaking puwersa sa buong Immortal Pill City ang lumitaw. Ang una ay may mga lumang immortal ng buong Demon Pill Hall ng Dongyan, at ang huli ay may Jia Lianhua at ang dakilang swordsman na si Hanyang ng Immortal Pill Building, ngunit ngayon ay tapos na silang lahat. Sa oras na ito, lumitaw ang Golden Turtle Immortal, kasama ang babaeng nakasuot ng pula sa kabilang panig. Tulad ng para sa babaeng nakasuot ng pula, alam ni Yang Yiyan kung sino siya sa oras na ito, gaano man siya katanga. Hindi ito maaaring ibang tao, dapat ay ang Fire Cloud Pavilion, isa sa tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City. Siyempre, sa ibabaw, sila ang tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City, Xiandan Building, Modern Hall, at Fire Cloud Pavilion. Sa pangalan, ang Refining Immortal Alliance ay hindi bahagi ng kompetisyon sa Xiandan City. Sa katunayan, sila ang apat na pangunahing puwersa, at ang Refining Immortal Alliance ay dapat mabilang sa kanila. Sunod-sunod na dumating ang apat na malalaking puwersa. Natural na naisip ni Yang Yiyan kung bakit siya pumunta rito. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, ito ay isang oras lamang, at lahat sila ay dumating para sa inskripsyong anteng-anteng sa kanyang kamay. Sa katunayan, halos tama ang hula ni Yang Yiyan. Pero may isang pamilya na mali ang hula niya. Ibig sabihin, dumating talaga ang Golden Turtle Immortal para tulungan siya. Kaya lang mahirap para kay Yang Yiyan na maniwala na nandito talaga ang Golden Turtle Immortal para tumulong. Walang pag-ibig na walang dahilan, at walang puot na walang dahilan. Ang mga interes lamang ang walang hanggan sa mundong ito. Kaya hindi naniniwala si Yang Yiyan na narito ang Golden Turtle Immortal para tulungan siya. Ang Golden Turtle Immortal ay natural na hindi alam kung ano ang iniisip ni Yang Yiyan sa sandaling ito, ngunit anuman ang layunin, narito siya upang tulungan si Yang Yiyan. Dahil gusto ng Panginoong Ding Hepeng na nasa likod niya ang pabor ni Yang Yiyo, para makuha ang kooperasyon ng makapangyarihang alchemist sa likod ni Yang Yiyo at ng Lianzhao Xianmeng. Ang panimulang punto ay talagang tubo, ngunit hindi ito masama para kay Yang Yiyo. Nakita niya si Yang Yiyo na nakabitin ng patiwarik sa hangin sa pamamagitan ng mga baging, at nakita rin ang malaking Ghost Mother Demon Tree. Matapos isigaw ang mga salita sa kanyang bibig, pinagsisihan niya ito sa susunod na sandali. Bilang miyembro ng Lianzhao Xianmeng at isang alchemist, natural na hindi masama ang kanyang paningin. Sa susunod na sandali, nakilala niya ito bilang Ghost Mother Demon Tree, at agad na huminga at nagsabi, "His." Ito pala ang Ghost Mother Demon Tree ng 10,000 taon. Ito ay problema. Gayunpaman, nagyabang na si Haiko, at nakarating na ako sa pinangyarihan, kaya kagatin ko ang bala at aakyat sa oras na ito. Hin, ulan, kulog at kidlat, sundin ang utos, itigil ang Ghost Mother Clone at ililigtas ko ang mga tao. Nakita ng Golden Ghost Immortal ang Ghost Mother Clone na sumugod, ang mga taong puno ng dugo, at inutusan ang apat na bantay ng hangin, ulan, kulog at kidlat. Oo. Sumunod ang apat na gwardya. Dahil sa oras na ito, ang 9 na Ghost Mother Clone ay sumugod, at ang kanilang makapal na braso ay naging mga sawa, na gumugulong patungo sa kanila. Ang layunin ng paglalakbay ng Golden Turtle Immortal ay napakalinaw, iyon ay, upang tulungan si Yang Yiyan kapag siya ay nasa problema, upang si Yang Yiyan ay makagawa ng ilang pabor, at pagkatapos ay ang makapangyarihang alchemist sa likod ni Yang Yiyan ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa kanila upang pinuhin ang Immortal Alliance. Noong una, inakala na ang mga paghihirap na hinarap ni Yang Yiyan ay hindi hihigit sa mga paghihirap mula sa tatlong pangunahing puwersa ng Xiandan City. Talagang hindi niya siniseryoso ang tatlong pangunahing puwersa ng Xiandan City. Sino ang nakakaalam na pagkatapos pumasok sa harang ay magiging ganito?
Ang 10,000 taong gulang na Ghost Mother Demon Tree, siya ngayon ay nagkasala. Siya ay hindi sigurado na harapin ito sa lahat. Ang ilan ay nagsisi na sumugod sa hadlang, ngunit walang silbi na pagsisihan ito ngayon. Hindi madaling makaalis sa hadlang na ito, at si Yang Yian ay nasa mahirap na sitwasyon. Walang ibang pagpipilian kundi ang humanap ng paraan para iligtas siya. Kung hindi, magiging walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Sa kabilang banda, hindi niya nakita sina Dongyan at Hanyang, ang dakilang eskrimedor ng Xiandan Tower, at muling sumikip ang kanyang puso. Isa lang ang ibig sabihin ng hindi makakita ng kahit sino, ibig sabihin, patay na ang dating. Naging mabilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, dahil nakapasok sila sa enchantment ng Ghost Mother Demon Tree, lahat sila ay nasa iisang bangka, kaya dapat niyang iligtas muna si Yang Yio. Tumalon ang Golden Turtle Immortal at dumiretso sa kinaroroonan ni Yang Yio. Gotcha! Boom! Sa susunod na sandali, isang manipis, transparent na mahabang letigo ang lumitaw mula sa manipis na hangin at hinampas, o upang maging mas tumpak, isang baging. Emph! Ang Golden Turtle Immortal ay sumangot ng malamig, at isang fairy weapon na nagniningas na may apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Bigla niyang tinadtad ang baging ng Ghost Mother Tree. Matapos maglaban ng dalawang panig, na may dagandong, ang mukha ng Golden Turtle Immortal ay nagbago ng husto at lumipad pabalik. Napaatras din sa isang iglap ang mahabang letigo ng inang multo. Pagkatapos ng isang paligsahan, walang panig ang walang magawa. Ngunit nagpait ito sa Golden Turtle Immortal. Alam niya na ito ay paunang pag-atake lamang ng Ghost Mother Demon Tree, at hindi pa lumilitaw ang mas makapangyarihang paraan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang arrow ay nasa string na at kailangan ng ishot, kaya maaari lamang siyang kumapit. Boom boom boom. Sa susunod na sandali, 6 o 7 baging ang lumitaw. Nagbago ang mukha ng Golden Turtle Immortal, at bigla siyang umungal, Red Flame Countercurrent. Pagkatapos sa kanyang dagandong, ang apoy ng mahabang espada sa kanyang kamay ay nagliliyab, mula pula hanggang pula, at sa ilalim ng sayaw, ang mga apoy ay lumitaw ng sunod-sunod, at naging apoy sa isang iglap. Ang langit ay puno ng pulang apoy. Isang apoy na ulap na may diameter na daan-daang metro ang nabuo, at ito ay naging 9 na malalaking pulang apoy. Nakita ito ng may humihiging tunog, at ang Golden Turtle Immortal ay nakatayo sa gitna ng 9 na higanteng espada. Ang momentum ay sobrang engrandi. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na magaling pala itong Golden Turtle Immortal. Nakagawa sila ng napakalaking eksena at ingay. Mukhang may kaya talaga itong mga matandang nasa top level. Malinaw, ang 9 na malalaking apoy ay mga porma sayon ng espada, at sila rin ang kapangyarihan ng mga batas ng Taoismo. Hindi ito simple. Tila ang mga baging ng Ghost Mother Demon Tree ay hindi umatake sa pagbuo ng espada ng apoy ng Golden Turtle Immortal. Dapat silang matakot sa apoy. Sa oras na ito, mas tiwala si Yang Yio. Sinuportahan niya ang Golden Turtle Immortal upang makaakit ng firepower at inilunsad ang Green Lotus Immortal Fire. Oo naman, ang puno ng demonyo ay natatakot sa apoy. Nang i-activate ni Yang Yio ang Green Lotus Immortal Fire, ang mga baging na nakatali sa kanya ay gumagalaw din, o ang Ghost Mother Demon Tree ay gumagalaw din, hinihila siya patungo sa umiikot na kulay dugong vortex. Dahil dito, medyo natarante si Yang. Alam niya na kung talagang malalamon siya, ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ng sa mahusay na eskrimedor na si Hanyang, at malamang na siya ay magiging merienda para sa Ghost Mother Demon Tree. Hindi ito ang gusto ni Yang Yio. Dagandong. Nasusunog. Umuungal si Yang, at tinakpan ng Green Lotus Immortal Fire ang buong katawan niya. Sa kabutihang palad, ang mga baging ng Ghost Mother Demon Tree ay nakagapos lamang sa kanyang katawan, ngunit hindi naghihigpit sa kanyang kaluluwa. Sa isang malakas na kaluluwa, ang Azure Lotus Immortal Fire ay maaaring pasiglahin sa pinakamataas na lawak. Boom! Sa isang iglap, lumitaw ang asul na apoy sa buong katawan ni Yang Yian. Umuungol. Sampay na tao. Isang mahinang dagandong ang nagmula sa kulay dugong puyo ng tubig. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa si Yang Yian. Ang mga baging na nakapulupot sa kanyang katawan ay pinasiklab niya. Nang marinig ang mababang sumpa, alam niya na ang kanyang Azure Lotus Immortal Fire ay gumagana sa mga baging ng Ghost Mother Tree. Sa isang iglap, ang mga baging na nakabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho. Ang apoy ay hindi maapula, at ang mga dagandong at hiyawan ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa sandaling ito, kahit na ang mga baging sa katawan ni Yang Yian ay umatras, ang kanyang katawan ay agad na hinayla patungo sa puyo ng tubig. Isang hakbang lang ay papasok na. Nang makalas ang lahat, binawi ni Yang Yian ang kanyang kamay, at lumitaw ang 3 kulay dugo na table tas. Ito ang elixir na gagamitin ng matandang immortal na si Dongyan upang magplano laban sa puso ng Ghost Mother Demon Tree.
Hindi nagkaroon ng panahon si Yang Yiu para pag-aralan ang mga sangkap ng tatlong elixir na ito. Alam niya lang na sa alaala ni Dong Yan, ang tatlong elixir na ito ay maaaring gamitin para harapin ang Ghost Mother Demon Tree. Ilalabas niya ang mga ito at susubukan muna. Kaway ng kamay, itinapon niya ang tatlong kulay dugong elixir sa umiikot na vortex. Boom boom boom. Sa susunod na sandali, tatlong marahas na pagsabog ang tumunog sa puyo ng tubig ng Ghost Mother Demon Tree. Isang sigaw ang sumunod. Sa susunod na segundo, ang mga agos ng dugo ay lumabas mula sa puyo ng tubig. Sa isang iglap, nahulog ito kay Yang Yiu. Bang! Puff! Ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng kidlat, at si Yang Yiu ay lumipad pa atras, na dumura ng isang malaking bibig ng dugo. Bagaman siya ay malubhang nasugatan, sa wakas ay nakalabas siya sa danger zone. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.